Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 871 hanggang 900. Kabanata 871 Liham ng Hamon, Ikaw. Hinawakan ni Daryl Huntington ang kanyang namamagang mukha, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Nakaluhod, sinasampal, pinatay ang apo, tumalsik sa mukha ang mainit na tubig. Sa loob ng isang araw, naranasan ni Daryl Huntington ang 4 na bagay na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. Kahit sino sa kanila na mag-isa ay mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Ngayon, lahat ng 4 na bagay ay nangyari sa parehong araw. Akala niya ay magiging manhid na siya dito. Pero ngayon, mas nagalit si Daryl Huntington. Ibinigay ko na lahat ng materyales na gusto mo. Nasiyahan ka na ba ngayon? Pwede ka bang umalis? Umupo ulit si Julius Reed sa kanyang upuan, naglalaro ang ngiti sa kanyang mukha. N-O-S Omicron. Pangungutya. Ang pangungutya ng isang panalo. Nang walang anumang pagtatangka sa pagtatago. Mr. Reed, iyon ay ang Martial Arts Association. Ikaw. Si Beckett Carmichael sa kanyang tabi ay sabik na hinahampas ang kanyang dibdib at pinapadyak ang kanyang mga paa. Nagsisi siya na hindi niya pinakilala ang Martial Arts Association kanina. Kung sila ay talagang na-provoke, ang kanyang sariling pagkamatay ay magiging isang maliit na bagay. Pagkatapos ng kamatayan, paano niya haharapin ang kanyang mga ninuno ng may anumang dignidad? Huli na, malungkot ang mukha ni Daryl Huntington habang itinuro ang mayayamang negosyante sa likod niya. Ang mga salitang sinabi mo lang ay naitala na lahat. Huwag isipin ang tungkol sa pag-aayos para sa isang tao na mang-agaw ng mga telepono, na ipadala na namin ang mga talaan. Ito Euro Broken Bar. Gusto nga ni Beckett Carmichael na ayusin si Eli Hierro na kumpiskahin ang lahat ng mga telepono ng mga taong ito, ngunit ngayon ay nalantad ang kanyang plano, malinaw na ang kabilang partido ay dumating na handa. Ang mga salitang binigkas, dapat tanggapin ang responsibilidad. Nang makitang natarante si Beckett Carmichael, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Daryl Huntington. Sa wakas, may nakakaalam ng takot. Kung ang takot na ito ay makikita sa mukha ni Julius Reed, siya ay lubos na masisiyahan. Pero, yung binata, para siyang tanga. Ganap na walang kamalayan sa takot. Gurgle Euro Broken Bar. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang tasa at dahan-daang humigop ng kanyang tsaa. Hindi pa siya kumakain ng hapunan, kaya kailangan niyang uminom ng tsaa para makaiwas sa gutom. Sa dami ng nainom niya, lalo siyang nagugutom. Ngayong nasabi mo na ang iyong piraso, maaari kang mawala. Si Julius Reed ay walang tiyag ang iwinagayway ang kanyang kamay, bukas, baka kailangan nating magkita muli. Makalipas ang 3 araw, sa Brighton Lake, darating si Vice President Charmy Kims ng Martial Arts Association, para humingi ng pagtuturo kay Mr. Tambo. Inilabas ni Daryl Huntington ang isang challenge letter mula sa kanyang dibdib at iniharap ito sa 2 kamay. Ito ay mula sa Martial Arts Association. Dapat itong iharap sa pinakamagalang na paraan. Namutla si Beckett Carmichael, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha iyon. Ang Martial Arts Association, nako. Sino pa ba ang maaari nilang masaktan, bakit kailangang maging Martial Arts Association? Ang banal na lupain ng martial world, sa tuwing kumilos sila, niyanig nito ang mundo. At mula sa sinabi ni Daryl Huntington, tila nilayo ng samahan na ipaalam ito sa publiko. Pag-isyo ng hamon, at personal na paghahatid nito. Alin sa mga pagkilos na ito ang hindi isang build-up? Nais nilang talunin sa publiko si Julius Reed at ibalik ang reputasyon ng Martial Arts Association. Mr. Reed, ang challenge letter. Sa puntong ito, alam ni Beckett Carmichael na anuman ang kanyang sinabi o ginawa, ito ay walang silbi. Kaya lang niyang isuko ang sarili sa tadhana at isa-isang hakbang. Isang challenge letter.
Ibinaba ni Julius Reed ang teacup sa kanyang kamay at kinuha ang gintong papel sa kamay ni Beckett Carmichael. Labis na marangya, maliwanag, mayaman at makapangyarihan ang Martial Arts Association. Ang isang sulat ng hamon ay nagkakahalaga ng 100 piraso ng ginto. Kung ito ay isang labanan na gusto mo, kung gayon ito ay isang labanan na makukuha mo. Rip, pinunit ni Julius Reed ang challenge letter sa kalahati gamit ang kanyang mga kamay. Nilukot niya ito para maging bola at inihagis sa lupa. 3 araw mula ngayon, personal kong makikita kung ano ang mayroon ka. Ipakita ang iyong mga bisita. Pagkasabi nito ay tumayo siya at dumiretso sa kwarto niya sa taas. Iniwan ang mga nakatulala at nakabukak ang mga negosyante. Ito ay hindi na lamang kay abangan. Ito ay ganap na kabastusan. Talagang walang galang. Magayos ka Euro Broken Bar. Ang puso ni Beckett Carmichael ay tumibok, at ang kanyang pananalita ay medyo nabalisa. Ang challenge letter ng Martial Arts Association, ganun lang, punit-punit. Mr. Carmichael, palagi kaming magkasundo. Tungkol naman sa pangyayari ngayon, naniniwala ako na baka hindi mo alam. Kung ikaw Euro Broken Bar. Bago matapos ni Daryl Huntington ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Beckett Carmichael, Mr. Huntington, ang buhay ko ay matagal nang mahigpit na nakatali kay Mr. Kay Reed, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Mangyaring mag-ingat, hindi na kailangang makita ka. Ang mga ninuno ni Beckett Carmichael ay nagmula sa isang kampyon sa martial arts lineage. Ang kanyang likas na katangian ay likas na hindi nababaluktot. Paano kung kamatayan ang ibig sabihin nito? Ano pa ang maaaring gawin? Ang Martial Arts Association, sa buhay ng isang tao, ang makatayo sa tapat ng Martial Arts Association, isang karangalan. Ang kamatayan ay kamatayan lamang. Lahat ng lalaki ay dapat mamatay sa huli. Dahil ganito, ingatan mo ang iyong sarili. Mabangis na ibinaba ni Daryl Huntington ang kanyang manggas at tumalikod para umalis. Lolo, sa sandaling iyon, tumayo si Itay Huntington, tumatawag. Wala akong apo na katulad mo. Saglit na nanigas si Daryl Huntington ngunit hindi lumingon habang nagsasalita. Ngunit ang memorial tablet na ipapadala ko sa iyo ay tiyak na magdadala ng pangalang Lolo Daryl Huntington. Nakangiting sabi ni Itay Huntington. He's Euro Broken Bar. Huminga ng malalim si Daryl Huntington at itinulak ang pinto para makaalis. Nang gabing iyon, isang balitang kumalat sa kabisera na parang buhawi. Darating ang vice-presidente ng Martial Arts Association, si Charmy Kims, pagkalipas ng 3 araw. At sa Brighton Lake, magkakaroon siya ng showdown sa kamakailang sikat na si Julius Reed. Nabalitaan na si Julius Reed ay pinunit sa publiko ang liham ng hamon at itinapon ang nakakapasong mainit na tubig sa mukha ni Daryl Huntington. Sinumpa niya ang Martial Arts Association. At nagpahayag na sa bawat lalaking ipinadala ng Martial Arts Association, papatayin niya ang isa. Kumalat ang video at naging mainit na paksa sa mga mayayamang lupon ng kabisera. Ang ilang mga tao ay nagsimulang umasa sa pagkalipas ng 3 araw. Ang showdown pagkatapos ng 3 araw. Ang Martial Arts Association ay palaging tulad ng isang Deus Euro, umiiral ngunit hindi mahawakan. Narinig lamang ng mga tao ang mga alamat ng Martial Arts Association, ngunit kakaunti ang tunay na nakipag-ugnayan dito. At ngayon, ang mga martial artist at puwersa ay kumukulos sa pananabik. Gusto nilang masaksihan kung gaano talaga kalakas ang vice-presidente ng Martial Arts Association. Kasabay nito, sa Nathaniel City, ang Lighting Building, ang punong tanggapan ng Martial Arts Association. Nakaupo sa isang desk sina Jerry Anderson at Charmy Kims, kasama ang mga senior member ng Martial Arts Association na nakatayo sa likuran nila. Sa malaking screen, nagplay ang footage na ipinadala ni Daryl Huntington. Mayabang, may malakas na sabi. Mapangahas na po natin ang sulat ng hamon ng Martial Arts Association, lubos na kasuklam-suklam. Kung hindi natin siya papatayin, mawawalan ng mukha ang Martial Arts Association. Pinapanood si Julius Reed na casual na pinupunit ang liham ng hamon. Galit na galit ang mga miyembro ng Martial Arts Association. Labis silang nagmamalasakit sa mukha. At ngayon, hayagang sinampal sila sa mukha. Kumakalat na parang apoy ang video.
Hindi lang sa Kapitolyo kundi maging ang mga mayayamang negosyante mula sa ibang probinsya ay naghahanda na magtungo sa Brighton Lake upang masaksihan ang summit na showdown na ito sa kanilang sariling mga mata. Kahit na ang ilan ay hindi alam kung sino si Julius Reed. Ngunit kailangan lang nilang makitang kumilos si Charmy Kims para makaramdam ng lubos na kasiyahan. Charmy, ang mukha ng ating Martial Arts Association ay nakasalalay sa iyo ngayon. Malungkot ang mukha ni Jerry Anderson habang hinahampas niya ang kanyang kamao sa mesa, naglakas loob siyang sirain ang Martial Arts Association, huwag kang magpigil kapag hamampas ka. Nakaupo sa mataas na posisyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sarap ng paghamak. Natural. Pinaikit ni Charmy Kims ang kanyang mga mata, nakakuyom ang kanyang mga kamay, pagsisisihan ko siya. Hindi niya kailangan si Jerry Anderson para magsalita, ilalabas niya ang lahat kahit na. Ang malupit na pakikitungo sa walang alam na kabataang ito sa harap niya. Lahat ng tao sa mundo, lahat ng martial artist, pinapanood nila. Kinatawan niya ang Martial Arts Association. Bilang isang 5-star na mandirigma, isang bihira at pambihirang nilalang, ang mga aksyon ni Charmy Kims ay tiyak na magdulot ng isang sensasyon. Maging ang mga kapangyarihan sa loob ng pamayanan ng martial arts ay tahimik na binibigyang pansin. Ipagkalat ang salita, sabi ni Charmy Kims at ang Julius Reed na iyon, ay lalaban hanggang kamatayan. Pagkatapos magsalita ni Charmy Kims, agad na naghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Martial Arts Association sa likod niya para ipakalat ang mensahe. Nakaayos na ang entablado, ngayon ang mga pangunahing tauhan lang ang kailangang magpakita. Sumando si Jerry Anderson sa upuan, at mahinang nagsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 872 paglabas ang pagtanggap ni Julius Reed sa Martial Arts Association Vice Chairman's Challenge ay kumalat sa buong mundo sa magdamag. Maging si Amadeus Fairbanks mula sa Wilson Pavilion ay personal na tumawag para magtanong tungkol dito. Halos patayin na ng mga taga Seven Clouds Academy ang daan patungo sa Southern City, buti na lang at napigilan sila ni Julius Reed sa oras. Kung may naghahatid sa kanilang sarili sa kamatayan, bakit hindi umupo sa bahay at maghintay? Naghihintay para sa kabilang partido na ilabas ang kanilang ulo. Madaling araw, may manipis na layer ng snow sa lupa. Si Kella Radcliffe, na mula sa timog, ay natural na nakaramdam ng kaligayahan nang makakita ng nyebe. At para kay Nelson, ito ang unang beses niyang makakita ng snow. Ang Asher Mountain, kahit na ang pangalan nito ay kapansin-pansing cool, ay talagang matatagpuan sa Ecuador. Hindi matiis ang init, ang kagandahan at pag-asa sa pangalang, Asher, ay higit na isang uri ng magandang pananabik at pag-asa. Katulad ng kung paano hindi ang mga nag-aangking gwapo, at ang mga nag-aangking maganda ay hindi minamahal. Asher Mountain, napakataas ng temperatura. Sapat na si Nelson, pagkatapos lumabas, ay ayaw nang bumalik. Kung tutuusin, mas maganda ang pag-snow. Si Kella Radcliffe ay tumingkayad sa lupa, gumuhit sa manipis na layer ng nyebe gamit ang kanyang daliri. Walang tigil na tumatakbo si Bambo Whittaker sa bakuran. Nakahiga si Nelson na gamulong-gulong sa nyebe, kasing saya ng isang bata. Sumando si Itay Huntington sa pintuan, nakasuot ng mahabang gown at nakabalot ng pulang scarf. Tahimik na pinapanood ang iba na naglalaro ng walang ingat. Bakas sa gilid ng kanyang bibig ang isang mahinang ngiti. Ang ganda ng eksena, kung hindi dahil kay Julius Reed, na naghagis ng isang piraso ng balat ng orange mula sa itaas, na tumama sa ulo ni Itay Huntington. Walang alinlangan, mas maganda sana ang larawan. Julius Reed. Nakakunot ang noo ni Itay Huntington, bakas sa mukha niya ang pagkamuhinang tanggalin niya ang balat ng orange sa ulo niya at itinaas iyon ng mataas. Sorry, hindi ko inaasahan na may tao sa ibaba. Yumuko si Julius Reed at saka ko lang napagtantong si Itay Huntington ay nakatingin sa kanya na galit na galit. Kakagising pa lang niya, nakita niya ang 3 taong naglalaro sa snow, at binuksan ang bintana para kumain ng orange habang nakasandal sa windowsill. Paano niya nalaman na ang balat ng orange ay mahuhulog mismo sa ulo ni Itay Huntington sa ibaba? Isang paghingi lang ng tawad at tapos na. Tumingin sa kanya si Itay Huntington na may ngiti na hindi masyadong ngiti. I heard, I've became someone's mistress. Ubo, ubo. Sa lupang may nyebe,
Ilang beses umubo si Keller Radcliffe. Iyon ay para tulungan kang mailabas ang iyong galit. Nanginginig ang kamay ni Julius Reed, at isa pang kalahati ng isang orange ang nahulog sa ulo ni Itay Huntington. Ikaw, nanginginig si Itay Huntington habang tinatanggal ang orange sa kanyang ulo. N-Omicron, S-Omicron. Ang kanyang maingat na estilo ng buhok, ngayon ay dumi na naman. Ngayon ihahatid kita sa labas para kumain, may gusto ka bang puntahan? Mabilis na iniba ni Julius Reed ang usapan. Oo. Naunang tumayo si Nelson na tuwang-tuwa. Walang masabi ang mga lingkod, manatili ka rito at bantayan ang bahay ngayon. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed. Little guy, kung hindi ko kaya ang Keller Radcliffe, hindi ba kita kakayanin? Whoosh! Ang susunod na sandali, isang nyebeng binilo ang bumubulusok, humaharurot patungo sa itaas na palapag. Basag. Agad na nabasag ang bintana sa ikatlong palapag ng bahay. Tahimik. Sa lupang may nyebe, nagkaroon ng katahimikan. Nakatitig ang tatlong babae sa salamin sa ikatlong palapag, pagkatapos ay tumingin kay Nelson. Medyo natulala. Ang Beckett Carmichael na iyon ay talagang samipot sa aking bintana. Maghintay hanggang sa ayusin ko ang mga bagay sa kanya mamaya. Katwiran ni Julius Reed ang kanyang sarili, tingnan mo ito, anong kalidad ito, gawa sa papel. Bago pa siya matapos magsalita. Whoosh! Muling umatake ang pangalawang snowball. Basag. Nabasag ang buong bintana. Sa baba, napatulala si Bamboo Whittaker. Parang may naisip si Keller Radcliffe. Si Itay Huntington ay nanunood ng may katuwaan. Si Nelson ay nakalupasay sa lupa, nakakuyom ang ikatlong snowball. Tapos, tumayo siya. Si Julius Reed ay pawis na pawis. Itong babaeng ito, hindi talaga isinasaalang-alang ang oras, okasyon, o kahit ang lugar. Ano ang ginagawa niya ngayon? Kahit na isa kang utusan, ngunit bilang isang matapat na tagapag-empleyo, hindi ako nararapat na iwan ka sa bahay. Awkward na sinabi ni Julius Reed, paano ito? Ilalabas kita para makita ang mundo, ipapakita sa iyo kung paano gumagana ang mga katulong sa malalaking sambahayan. Kung kumilos sila tulad mo, na nagbabato ng snowball sa mga tao, matagal na silang sinibak. Kung magpapatuloy ito, kung maaari nating panatilihin ang maliit na gusaling ito sa estilong kanluran ay nasa debate. Salamat, Master. Napayuko si Nelson ng may kagandahang loob at may ngiti sa kanyang mukha. Guro, gusto ko lang matikman mo ang lasa ng nyebe. Panipi kuwit panipi, walang imak si Julius Reed. Mga babae, talagang nakakagulo. Simula ngayon, 4 na tao na ang pagsisilbihan mo. Umakyat ka na, may ipapapaliwanag ako sayo. Seryosong sabi niya. Sa baba, nandoon ang sarili niyang asawa. Kinailangan niyang hikayatin si Nelson na maging mas pinigilan. Okay, Master. Pumasok si Nelson sa mansyon na may bahagyang ngiti, ang epitome ng malady-like composure. Pagkaalis niya, ibinuka ni Itay Huntington ang kanyang mga kamay at tumingin kay Keller Radcliffe, may nangyayari. Hindi mahalaga, medyo hindi mapalagay si Keller Radcliffe, pero sa totoo lang, gusto niya si Nelson. Siya ay maaaring mukhang pabaya, ngunit siya ay prangka. Isang tunay na disenteng tao. Kung hindi na droga si Julius Reed, tiyak na sasang-ayon siya sa opinyon ni Keller Radcliffe. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang komento tungkol sa saintes na ito ng Asher Mountain noong araw ay, lahat ng brand, walang utak. Ngayon, siya naman ang nahulog sa kanal. At first time siyang masampal sa mukha. Asawa, para saan mo ako gustong makita? Pagkabukas niya ng pinto, parang ibang tao si Nelson. Mag-ayos ka, bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Sabay sandal ng kaunti, nasa baba ang asawa ko, bantayan mo ang sarili mo. Mula ngayon, hanggat naruroon ang aking asawa, ang aming relasyon ay mahigpit na ng Panginoon at katulong. Hindi ka lalampas. Paano kung wala siya? Kinusat ni Nelson ang kanyang mga mata, nahihiyang nagtanong, ganun ba? Kung wala siya, alila ka pa rin. Kung hindi, gamulong pabalik sa Asher Mountain. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed, tumawa, magandang lugar ang Asher Mountain, bumalik ka sa pagiging banal mong santo. Julius Reed, whoosh, dumiretso si Nelson sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga tao mula sa Asher Mountain, kung maiiwasan nilang magsalita,
hindi sila kailanman magsasabi ng higit sa kailangan nila. Ang mga kamao ang pinakakongkretong anyo ng katotohanan. Boom! Si Julius Reed ay tuluyang natigilan Euro, hindi niya akalain na biglang hampasin ang babaeng ito. Gayunpaman, inipon ni Nelson ang lahat ng kanyang lakas para sa mabigat na suntok na ito. Basag! Sa likod ni Julius Reed, nabasag ang salamin na bintana, at napabalikwas siya. Sa kalagitnaan ng hangin, mabilis niyang inayos ang sarili at panay ang paglapag sa kanyang mga paa. Asawa, ikaw! Nanlaki ang mga mata ni Keller Radcliffe, habang si Julius Reed ay bumagsak. Bagamat alam niyang dapat maayos ang kanyang asawa, nakakagulat pa rin ito. Tungkol saan ang gawang ito? Parang may nahulaan si Itay Huntington at nakasandal sa pinto, nakangiti. Pababa lang ako ng hagdan, yun lang. Napakamot ng ulo si Julius Reed, tumawa, as someone of my status, can I take the stairs? Iyon ay magiging napakawalang dangal. Ano pa nga ba ang masasabi niya na ibinagsak siya? Sigh. Humugat ng mahabang buntong hininga si Julius Reed sa loob. Brother Davenport, saan ka pupunta para gumala? Tanong ni Bamboo Whittaker na may malarosas na pisngi, nakatayo sa manipis na nyebe. Kung saan ako pupunta ay wala sa iyo, manatili ka sa bahay at bantayan ang bahay. Iritadong sagot ni Julius Reed. Nasa bad mood na, laging may mga tanong. Oh. Tumanggaw si Bamboo Whittaker, ayos lang, mananatili ako at magbabantay sa bahay. Kung susulpat ang walang pusong hamak na nagbayad lang kay Nelson ng 300 bucks, tiyak kong sasabihin kina Keller Radcliffe at Itay Huntington para matulungan nila si Nelson na makaganti. Tama ka, kung talagang nagpakita ang unggoy na iyon, hindi ako komportable na iwan ka dito. Paano ba naman ito? Magbihis tayong lahat ng medyo maligaya ngayon, ihahatid kita sa labas para kasiyahan. Naningkit ang mga mata ni Julius Reed nang misteryosong lumitaw sa kamay niya ang isang buto ng orange. Galing. Humajejek si Bamboo Whittaker at tumakbo ng ligaw sa may nyebe na lupa. Swish! Ang buto ng orange ay bumaril. Clunk! Nahulog ang Bamboo Whittaker sa lupa, isang perpektong faceplant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 873, Pagdalo sa libing matapos magpalat ng damit ang 4 na babae. Si Beckett Carmichael ay naghihintay na sa pintuan. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Julius Reed. All set. Gumawa ako ng ilang mga pagpapabuti sa nakaraang bersyon. Kung ikukumpara sa dati, ang volume ay tumaas ng 30%, ang diameter ay lumawak ng 15%, at mahigit 30 detalye ang naperpekto. Nakangiting sabi ni Beckett Carmichael. Pagkatapos ng isang gabi ng pagmumuni-muni, at naimpluwensyahan ng nabuong kilos ni Julius Reed. Nagkaroon siya ng epiphany. Hindi ba ang buhay ay tungkol sa pagkabaliw? Sa impyerno kasama ang Martial Arts Association. Tulad ng sinabi minsan ni Daryl Huntington, palaging may mas mahusay na tao doon. Paano kung ang Martial Arts Association? Mga prinsipe at general, ipinanganak ba talaga sila na may itinakda ang kanilang mga tadhana? Nagpasya siyang puntahan na lang ito. Tangkilikin ang bawat sandali. At least siya, Mr. Carmichael, nagkaroon ng kanyang mga sandali ng kabaliwan. Magaling. Sa tingin ko ay tiyak na magugustuhan nila ito. Tumanggaw si Julius Reed bilang kasiyahan. Sa likod niya, ang labi ni Itay Huntington ay kasing pula ng nagliliyab na apoy, nakasuot ng matangkad na pulang trench coat na napakasaya. Nakakita rin si Bamboo Whittaker ng pulang damit mula sa kung saan, mukhang abay na babae. Si Keller Radcliffe ay nakasuot ng pulang jacket na may maputlang dilaw na sweater sa ilalim. Puting pantalon sa ibaba, intelektual at mature. Si Nelson, gayunpaman, dahil nagmamadali siyang dumating, ay hindi siya nagdala ng kanyang damit. Casual na nakahanap si Julius Reed ng pulang string upang itali sa kambal na nakapusod ni Nelson. Isang dampi ng pula, nakakaakit. Ito ay, natigilan si Beckett Carmichael. Napaka-festive. Iisipin ng mga walang kamalay-malay na may ikakasal ngayon. Saan tayo pupunta? Ngumiti si Keller Radcliffe at tumingin kay Beckett Carmichael, malakas na nagtatanong. Pinapasaya ba sila ni Julius Reed dahil may isang pamilyar sa kabisera ang ikakasal? O dumalo ba sila sa isang uri ng engranding pagdiriwang? Sa Huntington Mansion, sumagot ng totoo si Beckett Carmichael.
Ano? Laking gulat ni Itay Huntington. Ang pamilyang Huntington ay ang walang hanggang sakit sa kanyang puso. Ihahatid ka pa uwi. Si Julius Reed, nakaupo sa passenger seat, ay ibinaba ang bintana at tumingin kay Itay Huntington, ayaw mo bang pumunta? Anong okasyon ngayon? Nakasimangot na tanong ni Itay Huntington. Hindi siya sigurado kung ano ang pinaplano ni Julius Reed na gawin sa pamilya Huntington sa ilalim ng mazeland na mga pangyayari. Ang libing ni Zahir Huntington. Pagkasabi nito, naglakad si Beckett Carmichael papunta sa likod ng kotse at binuksan ang pinto. Mr. Isasama ka ni Reed para dumalo sa libing. Mga lalaki. Nakagat ni Itay Huntington ang kanyang labi, bahagyang namumungay ang kanyang mga mata. Para sa kanya ba ito? Malamang. Lumingon siya at mahinang bamulong na halos hindi marinig, salamat. Isang libing. Magbihis ng ganito, hindi ba tayo mabubugbog? Nag-aalalang sinabi ni Bamboo Whittaker, hindi ba't humihingi lang tayo ng gulo? Oh, ang kabisera. Isang lugar kung saan dumadagsa ang mga kilalang tao at mga krisis. Bagamat nagmula rin si Bamboo Whittaker sa isang kilalang pamilya, ito ay walang halaga kumpara sa kabisera. Ayos lang, kung may manggahas na mangbuli sa iyo, papatayin ko sila para sa iyo. Yumuko si Nelson at marahang hinaplos ang ulo ni Bamboo Whittaker, huwag kang matakot. Si Bamboo Whittaker ay medyo mahiyain. Bagamat naniniwala siyang papatayin talaga si Nelson para sa kanya. Ang babaeng ito, walang awa. Kuwait, Huntington Mansion. Ang mga puting papel na parol ay nakasabit sa pasukan. Ang parehong mga batong leon ay natatakpan din ng puting tela. Ang buong mansyon ay nabalot ng damit na nagdadalamati. Sa pasukan, ang mga mamahaling sasakyan ay nasa lahat ng dako. Uniformly, lahat ng itim na kotse. Ang mga panauhin ay maingat na nakasuot ng itim, na may mga puting bulaklak na nakaipit sa kanilang mga dibdib, mga mukha na may dalang dalamhati. Ang ilan na talagang hindi makadama ng kalungkutan ay sinampal ng malakas ang kanilang sarili bago pumasok sa pinto. Nang bumagsak ang mga luha sa sakit ay naglakas loob silang pumasok sa loob. Si Vance Huntington ay nakatayo sa pasukan, mukhang haggard. Biglang namatay ang anak niya. Noong nakaraang gabi, pinag-uusapan pa rin ni Daryl Huntington na ibigay ang pamilya Huntington kay Zahir Huntington. Kinabukasan, marahas na namatay si Zahir Huntington sa kanyang kama sa ospital. Napakasakit ng kanyang pagkamatay. Walang mapayapa tungkol dito. Puot. Nakaramdam ng puot si Vance Huntington. Ang pagputol ng daliri ay isang bagay, ngunit si Julius Reed, ang aktwal na patayin ang kanyang anak. At gawin ito ng tahimik, nang walang bakas, na iniiwan ang pamilyang Huntington na walang may pakitang ebidensya. Maaari lamang nilang lunukan ang kahihiyang ito sa katahimikan. Buti na lang, makalipas ang 3 araw, hahamunin siya ni Charmy Kim sa Brighton Lake. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay si Julius Reed. Kapatid na uyang, ang aking pakikiramay. Dumating ang ilang panauhin na kilalang kilala sa pamilya Huntington upang magbigay ng ilang salita ng kaliwan. Ngunit nanatiling tahimik ang karamihan. Sa panahong tulad nito, ang isang maling hakbang sa pag-uusap ay madaling mag-imbita ng gulo. Ang pagkadulas ng dila ay maaaring magdulot ng malaking kasawian. Ingat sa pagsasalita, ingat sa kilos. Kuya Uyang, ang kontrabida na iyon ay tiyak na makakatagpo ng kanyang karma. Lumapit ang panganay na anak ng pamilya Collar na si Lawrence Collar at niyakap ng mahigpit si Vance Huntington. Oo, on G0, S Omicron. Ang kontrabida na iyon, para mabuhay pa ng 3 araw. Napabuntong hininga si Vance Huntington, hindi maitago ang lungkot sa kanyang tono. Ang pamilya Collar ay palaging nagpapanatili ng magandang relasyon sa pamilya Huntington, kaya hindi naging hadlang ang pakikipag-usap. Sa araw na iyon, salamat sa hindi inaasahang pagkakakulong ng aking anak na si Bryson Stephen, kung hindi, malamang na biktima rin siya. Nakahinga ng maluwag si Lawrence Collar. Nakahinga ako ng maluwag na may nangyari last minute, na nagudyok sa kanya na tawagan si Bryson Stephen. Kakaalis lang ni Bryson Stephen nang may mangyari sa private room. Tinakat daw ang mga young master na iyon ng isang kahon ng mga nakatagong armas. Nakatayo sa balkonahe, lumuhad sila. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Vance Huntington, naglabas ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa.
Sinindihan niya ang isa sa katahimikan. Paano pinaplano ng pamilyang Huntington na maghiganti? Ang mga mata ni Lawrence ay kumikinang sa malamig na liwanag, basta bigyan mo kami ng pansin, at ang pamilya Collar ay magpapahiram sa iyo ng aming buong suporta. Minsan ay pinahiya ni Julius Reed si Bryson Stephen, at muntik nang mapatay ni Beckett Carmichael si Lawrence Collar. Malalim na puot. Matagal nang gustong tapusin ng pamilya Collar ang pamilya Carmichael at ubusin ang kanilang mga ari-arian. Ngayong narinig na ang pagkamatay ni Zahir Huntington ay may kaugnayan kay Julius Reed, ang pamilya Collar ay labis na natuwa. Pinlano nilang gamitin ang pagkakataong ito para magsagawa ng proxy murder. Sa pagkakasangkot ng Martial Arts Association, sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay si Julius Reed. Nakasandal sa pader sa likod niya. Huminga ng malalim si Vance Huntington, mukhang pagod na pagod. Isang nasa katanghaliang gulang na ama na nawalan ng anak. At hindi lamang ang sinumang anak na lalaki, ngunit ang hinaharap na tagapagmana ng pamilyang Huntington. Biglang, sa pagkamatay ni Zahir Huntington, si Keller Radcliffe ay nakatakdang magmana ng pamilyang Huntington. Tumaas ang kinatatayuan ni Waylon Huntington kasabay ng pagtaas ng tubig. Habang siya ay nagsimulang mapabayaan. Ang isang ina ay hindi lamang umaasa sa prestihiyo ng kanyang anak, ngunit ang isang ama ay umaasa rin. Medyo mahaba ang 3 araw. Umiling si Lawrence Collar, hindi mo ba naisip na maghiganti kanina? Kung kumilos ang Martial Arts Association, kahit mamatay siya, mamamatay siya ng may karangalan. Ang Martial Arts Association ay ang sagradong lupain ng martial arts. Nagtaka ang mga tao sa kabisera kung bakit ipapadala ng Martial Arts Association ang vice-presidente nito. Upang makitungo sa isang binata, ang isang senior member na kumikilos ay sapat na. Kung ito ay tungkol sa paggawa ng pangalan para sa sarili, kahit isang nakatayong direktor ay sapat na. Ang vice-presidente ay isang 5-star martial artist, pangalawa lamang sa presidente sa loob ng Martial Arts Association. Parang gumagamit ng sledgehammer para pumutok ng nuwes. Tingnan natin. Kumunat ang noo ni Vance Huntington, pinisil ng mahigpit ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, at inihagis ito sa lupa. Hinihimas-himas ito. Sa mata niya, may hinanakit. At galit. Mag-iingat ka, papasok ako para magbigay galang. Tinapik ni Lawrence Collar ang balikat niya at pumasok sa loob. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Vance Huntington. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao, kailangan ba ninyong lahat na pakan-abangan din ang pagkamatay ng aking anak? Galit na galit siya. Galit na kahit patay na si Zahir Huntington. Nakahiga sa kanyang kabaong. Kailangan pa rin siyang gamitin na parang kasangkapan sa mga pukana ng iba. Guro, halos lahat ay dumating na, dapat kang bumalik, lumapit ang mayordomo at iminungkahi. Sige, gabi na. Tiningnan ni Vance Huntington ang kanyang relo at tumalikod para pumasok sa loob. Ngunit biglang tumangala ang kanyang tingin sa 2 pulang kotseng magkatabing nagmamaneho, papunta dito. Ang 2 kislap ng pula, sa gitna ng dagat ng mga itim na sasakyan, ay medyo nakakagulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 874, Any Objections? Paglilibing, pagluluksa. Itim ang pangunahing tono, lalo na't ang libing na ito ay mula sa pamilyang Huntington. Para sa pinakamamahal na apo ni Daryl Huntington, si Zahir Huntington. Alam ng lahat sa kabisera na ang pamilya Huntington ay may malalim na kaugnayan sa Martial Arts Association. Kahit na ang mga hamon mula sa Martial Arts Association ay dapat dumaan kay Daryl Huntington. Ang mga matatalinong negosyante ay nagpasya na samantalahin ang pagkakataong ito para pasayahin si Daryl Huntington. Sa suporta ng Martial Arts Association, kakaunti sa mortal na mundo ang maaaring makipaglaban sa pamilya Huntington. Hindi sila tanga, at may mga pumunta pa dito kaninang umaga. Puno ng sinseridad. Ang takot na ang pagiging mabagal sa pagpili ng panig ay haantong sa paghihiganti sa bandang huli. Ngunit ngayon, may 2 pulang sedan na nakaparada sa pasukan. Walang kamalayan sa kanilang nalalapit na kapahamakan. Nagsimulang bumangon ang galit sa puso ni Vance Huntington. Ngayon ang libing ng kanyang anak. Kahit sino pa ito, ang sino mang maglakas loob na magpakita ng gayong kawalang galang ay hindi basta-basta mapapabayaan. Butler, mahina niyang tawag.
Napuno na ng mga sasakyan ang courtyard sa labas ng Huntington Mansion. Dahil sa timing, nakapasok na ang mga bisita sa looban. Walang mga tumatambay sa labas. Master, ano ito? Nagmamadaling lumapit ang mayordoma kay Vance Huntington, magsisimula na ang libing ng iyong master, mangyaring pumasok sa loob. Maingat siyang nagsalita, sa takot na ang isang maling salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Nakikita mo ba ang dalawang sasakyan na iyon? Itinuro ni Vance Huntington ang mga pulang sedan na nakaparada sa hindi kalayuan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, maghanap ka ng isang tao, basagin mo sila. Naiintindihan. Nagdilim ang ekspresyon ng butler, at agad siyang nagtipon ng mga tao. Sa daan-daang itim na sasakyan, talagang namumukod tangi ang dalawang pulang kotseng ito. Walang kamalayan sa kanilang nalalapit na kapahamakan. O sadyang walang utak, nasaan ang mga tao? Ang butler ay tumawag para sa mga tagubilin. Baliin ang kanilang mga paa at itapon sa kalye. Saglit na sumulyap si Vance Huntington sa dalawang pulang kotse at tumalikod para pumasok sa mansyon. Sa loob, magsisimula na ang libing ni Zahir Huntington. Butler Wind, ano ang problema? Pagkaalis ni Vance Huntington, mabilis na pinalibutan ng isang dosenang bodyguard ang butler. May mga handgal na nagdala ng pulang kotse sa libing ng iyong master para magluksa, hindi ba humihingi ng kamatayan? Kumunat ang noo ng mayordomo at itinuro ang dalawang pulang kotse, halika, tingnan natin. Kahit sino ang nasa loob ng mga sasakyang iyon, tiyak na malas sila ngayon. Kasalanan nila, lalo na bago dumating ang Martial Arts Association sa kabisera, upang pukawin ang pamilya Huntington. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaaring hindi naging agresibo ang pamilya Huntington. Ngunit ngayon, mula kay Daryl Huntington hanggang sa mga security guard sa gate, lahat ay puno ng agresibong enerhiya. Samahan ng martial arts, isang prestihiyosong pangalan. Ang mga pamilyang konektado sa Martial Arts Association ay bihirang manggahas na ma-provoke sa kabisera. Butler Wind, ano ang mga tagubilin mula sa itaas? Tanong ng mga bodyguard na may masamang ngiti. Ang pamilya Huntington ngayon ay hindi na kung ano ito kahapon. Lahat ng mga celebrity ng kabisera ay sinusubukang pasayahin sila. Ang mga dating mayayabang na negosyante ay kailangan na ngayong ngumiti pagdating nila sa Huntington Mansion. Sa buong kabisera, bukod sa pamilyang Huntington, sino pang malalaking pamilya ang makakamit ito? Yan ang tiwala ng isang makapangyarihang bahay. Mga tagubilin mula sa itaas, basagin ang mga kotse, baliin ang kanilang mga paa, at itapon sa kalye. Walang ekspresyong sabi ng mayordomo. Sa likuran niya, isang grupo ng mga bodyguard ang namumula na may layuning pumatay. Thud. Nang makarating sila sa mga pulang sasakyan, katatapos lang ng mga sasakyan. Lumabas ka. Kumatok ang mayordoma sa bintana ng kotse, walang pasensya na nagsabing, bilisan mo. Ang kanyang mga bodyguard ay agad na nahati sa dalawang grupo, ganap na nakapalibot sa lugar. Ang ilan sa kanila ay may hawak na mga bakal na tubo, handang basagin ang mga sasakyan. Hindi tulad ng dati, mula nang malaman ang tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pamilyang Huntington at ng Martial Arts Association. Naging disdain din ang mga bodyguard sa iba. Ang buong Huntington Mansion ay napuno ng isang mapagmataas na simoy ng hangin. Ang pagkakaroon ng medyo ako ang pinakamahusay sa mundo, na vibe. Dahan-daang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw ang lumabas sa kotse, nakasimangot at nagtanong, ano ang nangyayari? Ngayon ay libing niyang Master Huntington, ano ang ibig mong sabihin sa pagmamaneho ng pulang kotse dito? Malamig na tanong ng butler sabay taas ng kamay. Sa likod niya, gumawa ang mga bodyguard ng mga bakal na tubo, handang basagin ang sasakyan. Basagin muna ang kotse, pagkatapos ay talunin ang mga tao. I need your approval for what car I drive. Ang pamilya ay walang pera, dalawa lang ang sasakyan namin, parehong pula. Problema ba iyon? Inip na ikan-away ng lalaki ang kanyang kamay, scram. Huwag kang hamarang sa daan. Ganun ba? Ngumisi ang mayordomo. Sinuportahan ng asosasyon ng martial arts, nagsalita si Vance Huntington. Sa kabisera, bukod sa ilang mga Panginoon, wala siyang reserbasyon ngayon. Kung ganoon,
Wala ka bang pakialam kung basagin ko ang kotse mo? Pagkasabi noon, dahan-daang ibinaba ng mayordoma ang kanang kamay. Handa nang basagin ang kotse. Ako, tinanggal ng lalaki ang kanyang salaming pang-araw at nakangiting sinabi, subukan mong basagin ito. CEO Carmichael. Ang kaharap niya ay ang chairman ng Matthew Abernathy Group, Beckett Carmichael. Sandaling natigilan ang mayordomo. Anuman, ang mga Carmichaels ay isa pa rin sa 4 na dakilang pamilya. On Omicron, SO, hindi niya kayang i-provoke ang mga ito. Kahit na ang pamilya Huntington ay may suporta ng Martial Arts Association. Upang makitungo kay Beckett Carmichael, dapat itong maging isang pangunahing miyembro ng pamilyang Huntington. Kung tutuusin, butler lang siya. Isang lingkod. Ang mga bodyguard na may hawak ng mga bakal na tubo ay na-freeze din sa pwesto. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Kung talagang binasag nila ang sasakyan ni Beckett Carmichael, malaki ang problema nila. Alam ng lahat sa kabisera ang maalab na ugali ni Beckett Carmichael. Alam kong darating kami, nagayos ba si Daryl Huntington ng welcome? Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng pasahero. Bumaba si Julius Reed sa kotse, tumingin sa paligid. Sabihin kay Daryl Huntington, tinatanggap ko ang kilos na ito. Itinuro niya ang ball, ad-alay, iyon ang regalo ko sa Huntington family. Magtulungan kayong dalhin ito. Ito, ang mayordomo ay naliligaw. Kahapon, ipinakita ni Julius Reed ang kanyang lakas sa Huntington Mansion, na nasaksihan niya mismo. Ang taong pinilit si Daryl Huntington na lumuhad sa publiko at ginawang personal na mamagitan ang vice-presidente ng Asosasyon ng Martial Arts ay hindi nila kayang pukawin. Hindi mo ba naririnig si Mr. Mga salita ni Reed? Nagdilim ang ekspresyon ni Beckett Carmichael, itinuro ang nakabukas na ball, ang pamilyang Huntington, tiyak na kulang sa ugali. Pumunta ka, nakaramdam ng matinding pressure ang mayordoma. Anuman, wala silang paraan upang suwayan ang utos ni Beckett Carmichael. Kapag ang mga Diyos ay lumaban, ang mga mortal ay nagdurusa. Oo, nang makitang nagsalita ang mayordomo, agad na pumunta ang mga bodyguard sa trunk ng sasakyan. Sa loob, may puting korona. At isang memorial tablet. Mag-ingat ka, huwag mong sirain. Matigas na sigaw ni Beckett Carmichael. Samantala, mula sa pangalawang pulang sedan, bumaba ang 4 na babae. Nakadamit ng maligaya. Mas mukhang nandito sila para sa isang kasal, hindi isang libing. Ngunit hindi sila nang ahas magsabi o magtanong. Tahimik lang nilang dala ang wreath, kasunod sina Beckett Carmichael at Julius Reed. Kung paano magsasalpukan ang dalawang panig, bagay iyon sa mga nakatataas. Ito ay walang kaugnayan sa mga mas mababang baitang na ito. Dumating na ba ang lahat? Tanong ni Beckett Carmichael, ikiling ang kanyang ulo. Lahat dito. Halos lahat ng kilalang tao sa kabisera ay sumugod. Ang mayordomo, na pawis, ay kailangan pang tumugon kay Beckett Carmichael. Late na ako. Bumantong hininga si Beckett Carmichael at hindi na nagsalita pa. Sa loob ng patio, wala pang 10 minuto bago nagsimula ang libing. Si Daryl Huntington ay nakatayo sa gitna, ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Sa likod niya, nakapila sa magkabilang panig ang mga celebrity ng kabisera. Bumubuo ng prosesyon na daan-daang metro ang haba. Tingnan mo, sino yan? Isang sigaw ng sorpresa ang tumaas. Lahat ay tumingin sa itaas, ang kanilang mga mata ay lumingon sa pasukan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 875, Pagpapadala ng korona nang makita ang grupo ng mga tao sa pasukan. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita sa gulat. Lahat ay nakasuot ng itim, maliban sa pasukan, na naglalagablab na pula. 2 lalaki at 4 na babae, ang kanilang kasuotan ay malayo sa ordinaryong kasiyahan. At sa likod nila, ang mga bodyguard ng pamilya Huntington na may hawak na mga korona, ay naglalakad na nakayuko ang kanilang mga ulo. Sa loob ng patio, bumagsak ang isang patay na katahimikan. Naiiwan lamang ang tunog ng simoy ng tagsibol na kumakalusko sa mga korona. Kahit na ang unang bahagi ng tagsibol ay malamig pa, ang mga noo ng mga piling tao na natipon sa looban ay nagsimulang pawisan. Julius Reed. May nakakilala sa binata sa pintuan, mariing kinusat ang mga mata.
Marami sa mga negosyanteng dumalo sa piging ng pamilya Huntington noong nakaraang araw ay naruroon. Alam na alam nila kung bakit namatay si Zahir Huntington. Ang mga salitang binigkas ni Julius, tulad ng lumiligid na kulog ng langit, ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Nilason si Zahir Huntington gamit ang sarili niyang mga kamay, pinilit si Daryl Huntington na lumuhad sa publiko. Ngayon, nakasakay sa taas at nagbibihis ng husto, dumating siya sa Huntington Mansion, sa libing ni Zahir Huntington. Ito ba ay isang provocation? O sadyang mayabang siya na wala siyang nakitang iba? O marahil, ipinagmamalaki niya ang kanyang sariling obra maestra? Parang tubig ang ekspresyon ni Daryl Huntington, matalim ang titig niya na parang kutsilyo, nakatutok kay Julius. Galit, kahihiyan, at isang pagpatay na layunin. Nais niyang mapatay niya si Julius sa harap mismo ng bulwagan ng pagluluksa. Gamitin ang ulo ng kalaban para magbigay pugay sa espiritu ni Zahir Huntington sa langit. Pero hindi niya magawa. Ang matanda na ito, na sumikat ng magdamag sa kabisera, ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nakatingin siya ng diretso. Pinagmamasdan si Julius Reed, nakadamit ng seremonyal. Kasabay nito, tila naramdaman ni Julius na may nakatingin sa kanya at inangat din ang kanyang ulo. Nagkasalubong ang mga mata, tila nanigas ang oras sa sandaling iyon. Ang mundo ay tila makitid sa kanilang dalawa lamang. Sa kanilang mga mata, tanging isa't isa. Sino ang lalaking ito? Tanong ng isang mayamang mangangalakal na wala sa loop. Noong una ay ayaw nilang masangkot sa pamilya Huntington, at hindi rin nila planong dumalo sa anumang libing. Ngunit ang mga gawain ng Martial Arts Association ay kumalat sa buong kabisera kahapon. Alam ng sino mang may kaunting insight, na may kaunting pananaw, kung ano ang kinakatawan ng Martial Arts Association. Ang banal na lupain ng martial arts sa mundo. Bagamat hinamak ng Martial Arts Association ang pakikialam sa mga gawain ng mga mayayaman, na may gintong signboard ng asosasyon upang i-back up sila, sino ang maglalakas loob na pukawin ang pamilya Huntington? Kumalat na ang balita ng isang permanenteng miyembro ng Martial Arts Association na personal na dumalo sa handaan. Sa kabila ng pagkamatay ni Jasper Leopold sa kalagitnaan, ang katotohanan na ang isang permanenteng miyembro ay naglakbay ng malayo upang personal na dalhin ang mga tao sa piging. Sa kabisera, maaari bang matagpuan ang isang segundo? Marahil, ngunit tiyak na hindi ito sino mang kakilala nila. May mga alingaw-ngaw na mayroong maraming tunay na malalaking grupo ng pananalapi sa likod ng mga eksena sa kabisera. Ang mga organisasyong kasing misteryoso ng Arman Levi's Group, halimbawa, ay malamang na sinusuportahan ng mga taong ito. Ngunit ang malalaking grupo ng pananalapi ay hindi kapani-pani walang maingat. Napakaingat na hindi alam ng maraming tao ang kanilang pag-iral. Maaaring ito ang katayuan ng pamilyang Huntington. Habang nag-iisip ang lahat, may nagsalita muli, sa libing ni Zahir Huntington, bakit ang mga taong ito ay nakadamit ng maligaya? Anong balak nila? Siya, mabilis na tinakpan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang bibig, nagsalita sa pananahimik na tono, may nagdudulot ng eksena, huwag gumawa ng ingay. Nagdudulot ng eksena. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganito si Julius. Ang libing ni Fernando Lee, ang kasal ni Jennifer Lopez. Sino sa kabisera ang hindi nakakaalam ng mga malalaking kaganapang ito? Ngunit ang pag-alam ay isang bagay, ang isang makabuluhang bahagi ng karamihan ay hindi nakilala ang tunay na hitsura ni Julius. Hindi rin nila napagtanto na ang binatang nakatayo sa pasukan ay ang taong nagdulot ng kaguluhan sa Huntington Mansion noong nakaraang gabi. Ngunit sa kanilang mga mata, ang pananamit ng ganito ay nagdudulot nga ng eksena. Mr. Huntington, sa wakas, sinira ni Julius ang pagkapatas. Narinig ko ang hindi napapanahong pagkamatay ng iyong apo, lalo akong nagdala ng isang korona upang ipahayag ang aking pakikiramay, sabi niya, nakatayo sa itaas ng mga hakbang sa pasukan, nakangiting mahina. Nakaharap sa 1,000 nakatitig na mga mata, wala siyang naramdamang anumang discomfort. Masyado mong pinapahirapan ang sarili mo, sabi ni Daryl Huntington sabay tawa ng malamig. Ang mamamatay tao, nangangahas ding magdala ng korona. Gayunpaman, ngayon ay hindi ka tinatanggap ng aking pamilyang Huntington. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, halos 100 bodyguard ang mabilis na sumulpat.
Ang mga lalaking ito ay nakatayo na nakaharang sa pasukan, walang balak na pailgang sumulong si Julius Reed kahit kalahating hakbang. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa relasyon ni Fernando Lee at Jennifer Lopez, at sa makatuwid, kailangan kong maging maingat. Sabi ni Daryl Huntington sabay tawa ng malamig. Daan-daang tao, napuno ng hangin ang nakamamatay na aura. Sa loob ng patio, isang nakamamatay na katahimikan ang naghari. Nanginginig ang mga bisita, hindi umimik. Pinagmamasdan nila si Julius Reed na nakatayo sa hagdanan, composed. Pinanood nila si Daryl Huntington na puno ng isang mamamatay tao na layunin, ang kanyang presensya ay napakalaki. Sa isang panig ay isang bata at bagong sumisikat na kapangyarihan sa kabisera, ang isa naman ay isang lokal na tycoon na may malalim na koneksyon sa Martial Association. Ang isang sagupaan sa pagitan ng dalawa ay tiyak na lumikha ng mga spark. Ang nakakakita ay ang paniniwala. Ngayon, nalaman ng mga bisitang ito kung gaano talaga ka-arrogant si Julius Reed. Sa isipan ng halos lahat, malinaw na sinalubong nga ni Zahir Huntington ang kanyang wakas sa kamay ni Julius Reed. Ang isang mamamatay tao na dumadalo upang magbigay galang ay hindi na isang kahihiyan lamang. Lolo, hayaan mo akong harapin siya. Si Anson Huntington ay lumabas sa karamihan at humakbang patungo sa pasukan. Hindi siya pinigilan ni Daryl Huntington. Mas alam niya ang mga kakayahan ng kanyang apo kaysa sa iba. Ang mga taon ng pagsasanay ay ginawang Anson Huntington ang pinakamatalinong sandata ng pamilya Huntington. At ang okasyon ngayon ay ang perpektong sandali para sa kanya upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. N-on-0, S0. Sa suporta ng impluwensya ng Martial Association, kinailangan ng pamilya Huntington na ipakita ang kapangyarihan nito. Hayaang makita ng mga tao sa kabisera kung gaano talaga kalakas si Anson Huntington. Julius Reed, nagkita tayong muli. Nang makarating sa pasukan, si Anson Huntington ay may ngiti sa kanyang mukha. Dapat ba akong kumilos, o ikaw ang magkukusa na umalis? Ang mga panauhin ay dapat igalang, iyon ay ang paglilinang ng isang mahusay na pamilya. Ngayon, kahit na nagplano si Anson Huntington na kumilos, sa harap ng mga piling tao ng kabisera, maaari lamang siyang magpigil. Kasabay nito, umaasa siyang tatanggi si Julius Reed. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataong gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Nakahiga ng mahina sa loob ng 3 taon, maingat na nagsasanay. Hindi ba ito ang pagkakataong pinaghirapan niya? Narito ako upang mag-alay ng insenso. Itinuro ni Julius Reed ang Ancestral Hall, dahil napunta ako sa lahat ng ito, dapat ko bang tingnan? Sinabi ko na, hindi ka welcome dito. Napaawang ang bibig ni Anson Huntington sa hindi mahahalata ng ngiti. Sa wakas, maaari na siyang kumilos ng lehitimong paraan. Noong nakaraan, ang pamilya Huntington ay napigilan at hindi niya maipakita ang kanyang buong lakas. Kinailangan nilang lunukan ang kanilang galit. Ngayon ang mga mesa ay nakatalikod at ang kalaban ay ibinigay ang kanyang sarili sa pintuan, paano niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito? Ang hamon na ibinigay sa Heavenly Thunder ay nagdala sa reputasyon ni Julius Reed sa tuktok nito. Ito ay, walang pag-aalinlangan, isang magandang pagkakataon upang maging sikat. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ito ay isang steal. Hindi pinansin ni Julius Reed ang saloobin ni Anson Huntington, ngunit sa halip ay nag-gesture. Kaagad, isang steal ang dinala sa likuran niya. Ang pangalang nakasulat dito ay hindi lihim, tiyak na inihanda ito para kay Zahir Huntington. Salamat sa iyong kabaitan. Lumapit si Anson Huntington sa steal at marahan itong hinaplos. Makapal ang steal, mga 10 sentimetro. Gayunpaman, habang inilagay niya ang kanyang kamay sa steel, nagsimula siyang dahan-daang magpapuwersa. Basag. Sa loob ng kalahating minuto, nagkapira-piraso ang steel. Ito ay naging mga durog na bato. Makapangyarihan. Napasinghap ng mariin ang mga nanonood. Sinabi nila na si Anson Huntington ay baliw, ngunit ang ganitong uri ng loko ay medyo napakabigat. Magwala ka. Kung hindi, ang iyong kapalaran ay hindi naiiba sa steel na ito. Binuka ni Anson Huntington ang kanyang kamay, dahan-daang hinihipan ang pulbos. P.S. Sobrang antok, 1:30 a.m. 2 kabanata lang ang nagawa. Magdadagdag ng 3 pa sa umaga, na naglalayong 5 kabanata ngayon. Sa hinaharap,
ay susubukan na mapanatili ang 5 mga kabanata. Pagkatapos ay unti-unting bumalik sa mga regular na update. Kamakailan ay nakapagpahinga, patuloy na nag-a-update ng 4 na kabanata, paumanhin. Titingnan ko ang mga mungkahi ng lahat at isasaalang-alang ang mga ito ng naaayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 876 na condolence. 3 taon na ang nakalilipas, ang mga tao mula sa kabisera ay nakakaalam lamang ng isang baliw mula sa pamilya Huntington. Ngunit hindi nila alam na ang baliw na ito ay pinangalan ng Anson Huntington. Hanggang sa sinaktan at nasugatan ni Anson Huntington ang ilang anak ng mga kilalang pamilya, na lumikha ng kaguluhan sa kabisera. Dahil sa panggigipit, pinaalis ng pamilya Huntington si Anson Huntington sa loob ng 3 taon. Noon nalaman ng kabisera na ang pamilya Huntington ay hindi lamang si Zahir Huntington kundi pati si Anson Huntington. Noong nakaraan, itinuring si Zahir bilang pangunahing miyembro na dapat alagaan, na tinatamasa ang walang limitasyong kaluwalhatian. Samantalang si Anson ay tinawag na baliw, hindi man lang siya karapat-dapat na magkaroon ng pangalan. Ngayon, sa pagkamatay ni Zahir, kinailangang itulak si Anson sa harapan. Ito rin ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa mga mamamayan ng kabisera. 3 taon. Isang buong 3 taon. Nagsanay siya araw at gabi, sa wakas ay pinatay ang kanyang sekta bago dumating ang napagkasunduang araw. Pagbaba ng bundok, pag-uwi. Nang ang steel ay nabasag sa mga tipak, nakakalat sa lupa. Ang mga mata ng daan-daang mayayamang mga ngalakal ng kabisera ay napuno ng pagkabigla. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng lakas ng tao. Marble iyon. Isang marmol na 10 sentimetro ang kapal, kaya basta-basta nadurog. At tila halos hindi nagsikap si Anson Huntington. Sa pamamagitan ng Martial Arts Association na sumusuporta sa kanila mula sa labas, at isang powerhouse tulad ng Anson Huntington sa loob. Ang pamilyang Huntington ay mukhang nakatakdang bumangon magdamag. N-O-N-O, S-Omicron. Napagtanto lamang ng maraming tao sa sandaling ito na ang baliw ay talagang may kapital na mabaliw. Ang iyong katawan ay nasa mabuting kalagayan. Sinulyapan ni Julius Reed ang durog na lapida, na walang pakialam na nagsabi, kahapon ay kinuha mo ang isang nakatagong sandata sa binti, ngunit ngayon ay maaari kang maglakad tulad ng isang normal na tao. Mabilis kang gumaling. Bagamat tila nahihirapang maglakad si Anson Huntington, ang pagbawi sa lawak na ito sa loob ng wala pang isang araw ay isang pambihirang pisikal na kondisyon. Sa paalala niya, ang mga tao sa looban pagkatapos ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa binti ni Anson Huntington. Bawat isa sa kanila ay bamuka ang kanilang mga bibig sa pagkamangha. Sinasabi na ang mga pinsala sa buto ay tumatagal ng 100 araw upang gumaling. Para sa isang ordinaryong tao, tiyak na hihiga sila sa kama at magpagaling. Ngunit si Anson Huntington ay malayang makalakad at durugan ang isang batong steel gamit ang kanyang mga kamay. Munting pinsala, sinabi ni Anson Huntington na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit narinig mo ba ako noong sinabi kong sumigaw ka? Narinig ko, tumanggaw si Julius Reed, walang ekspresyon ang mukha habang sumagot, pero, wala kang karapatang sabihin iyon. Ang tama, tumaas ang isang kilay ni Anson Huntington, dahan-daang iniabot ang kanyang kamay at pagkatapos ay ikinuyong ito ng isang kamao, tingnan mo ito, sapat na ba ito? Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay pinalibutan na sila ng daan-daang bodyguard. Napuno ng nakamamatay na aura ang patio ng pamilya Huntington. Ang mga elit ng kabisera ay nagpipigil ng hininga. Magagawa ba ng pamilyang Huntington, na sinusuportahan ng Martial Arts Association, ang kanilang hakbang ngayon? Sa katunayan, ang kamao ay ang katotohanan, ngunit ang sa iyo ay hindi sapat na mahirap. Umiling si Julius Reed at tumawa, na itinuro ang kalyo na kamay ni Anson Huntington, upang maging kwalipikado ito. Una, dapat mas matigas ang kamao mo kaysa sa akin. Mula noong sinaunang panahon, ang kamao ay palaging nagpapahiwatig ng katotohanan. Ngunit isang kamao na hindi sapat na matigas, ay walang silbi. Kung gayon kailangan kong maranasan para sa aking sarili upang makita kung gaano katigas ang iyong kamao. Basag. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, marahas na sumuntok si Julius Reed. Mabilis na binawi ang kanyang kamay. Parang kidlat ang bilis.
Sa sobrang bilis ay hindi man lang nakita ng maraming tao ang nangyari. Napagdesisyonan na ang laban na ito. Hindi ba naiintindihan ng pamilyang Huntington ang etiquette? Itinulak ni Julius Reed ang maputlang mukha na si Anson Huntington at lumapit sa mga bodyguard. Pumunta ako rito ng personal para magbigay galang, pero hindi man lang ako pinayagan ng pamilya mong Huntington na magsindi ng isang stick ng insenso. Sa loob ng malawak na patio, patuloy na umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Sa likod niya, nang inig si Anson Huntington, walang kulay ang kanyang mga labi. Ang unang bahagi ng tagsibol ay hindi mainit, ngunit ang kanyang mga damit ay nabasa sa maikling panahon. Sa kanyang kanang kamay, ang kamao ay nakasabit ng hindi mapigilan sa kanyang palso. Nabasag ang kanyang mga buko. Gumawa ng paraan. Mahinang wika ni Julius Reed. Walang tugon. Tahimik ang pamilya Huntington, gayon din ang mga bisita. Tahimik din ang mga bodyguard. Ako ay may mabuting pakikitungo kay Zahir Huntington, at dapat kong ilagay ang insenso ngayon. Pagkasabi niya nun, humakbang siya pasulong. Nakapatong ang kanang kamay niya sa balikat ng bodyguard na nasa harapan niya. Diniinan niya ng husto, basag. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto, lumuhad sa lupa ang bodyguard, napaungol sa sakit. Halos maduraj ang buong braso niya. Pagkatapos, bago pa makapag-react ang iba, lumuhad din ang pangalawang bodyguard. Ang mga damdamin ng takot at pagkabalisa ay nagsimulang kumalat. Nakakita na sila noon ng malalakas na individual. Ngunit kahit nasa mga malalakas, kakaunti ang maaaring hindi padanahin ang braso ng isang tao ng ganoon kadali. Tila halos hindi gumamit ng anumang puwersa ang binata sa harapan nila. Kung hindi paputol ang pamilyang Huntington, gagamitin ko ang mga katawan ng mga taong ito dito para ihanda ang landas na ito. Sinabi ni Julius Reed habang itinuro ang halos 100 bodyguard sa kanyang harapan. Sa ganoong paraan, hindi magiging lonely si Zahir Huntington sa Netherworld. Isang sakripisyong libing. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginig ang mga bodyguard. Alam nilang malakas si Julius Reed, napakalakas kaya kahit si Daryl Huntington ay napilitang lumuhad. Ngunit kung wala ang utos ni Daryl Huntington, paano sila mangangahas na umatras kahit kalahating hakbang? Julius Reed, hinahangaan ko ang tiwala mo. Ang mukha ni Daryl Huntington ay kasing putla ng kamatayan mismo. Mga apo niya, pareho sila. Ang tinaguriang hinaharap na pag-asa ng pamilya Huntington ay nakahiga na sa isang kabaong. Sa kabila ng make-up ng beautician, kitang-kita pa rin ang kanyang premortem agony. Ang isa pa, si Anson Huntington, na dapat ay itatapon pagkatapos gamitin upang bigyang daan si Zahir, ay nakatayo na ngayon sa pwesto, hindi gumagalaw. Sa orihinal, sinadya ni Anson Huntington na gumawa ng isang nakamamanghang debo. Pero ngayon, tila bago pa man niya may buka ang kanyang bibig para tumilaok ay may humablat na sa kanyang lalamunan. Kahit nasa suporta ng Martial Arts Association sa likod nila, ang prestihiyo ng pamilya Huntington ay nasira pa rin ngayon. Julius Reed, naniniwala ka ba talaga na makakaalis ka ng hindi nasaktan laban sa daan-daang pamilya ko sa Huntington? Malakas na sumigaw si Daryl Huntington. Ngayon, ang sinumang makakasakit sa lalaking ito, kahit na mag-iwan lamang ng isang gasgas, ay gagantimpalaan ng 10 milyon. Sa isang mataas na bounty ay dumating ang katapangan. Ang pamilyang Huntington ay may pera at tao. Kahit na alam ni Daryl Huntington na hindi nila kayang patayin si Julius Reed sa ngayon, mas pinili pa rin ang anumang kahihiyang naranasan. Marami ng bodyguard ang nangangati na gumalaw. 10 milyon. Isang astronomical figure. At lahat para lang mag-iwan ng marka. Umaasa na lamang sila na ang kanilang mga punyal ay makakain sa katawan ni Julius Reed upang maiuwi nila ang 10 milyong pabuya. At mamuhay ng magandang buhay. Whoosh! Daan-daang tao ang agad na pinalibutan si Julius Reed. Magiging okay ba si Kuya? Tumayo si Bamboo Whittaker sa pintuan, nag-aalalang nagtatanong. Magiging maayos siya. Tinapik ni Kella Radcliffe ang kanyang ulo, lagi namang alam ng boss mong si Davenport ang kanyang limitasyon kapag kumikilos siya. Bagaman tiniyak niya ang iba sa kanyang mga salita, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nag-aalala na baka masaktan si Julius Reed. Relax. Ang karaniwang tahimik na si Nelson ay huminga ng mahina, ang mga taong ito ay hindi sapat para abalahin niya.
Napapanatag si Bambo Whittaker nang marinig niyang sinabi iyon. Si Itay Huntington, gayunpaman, ay tinitigan ng mabuti ang silhwete ni Julius Reed, ang kanyang mga iniisip ay hindi moari. Julius Reed. Si Daryl Huntington ay sumigaw ng kanyang pangalan, pumunta ka sa aking bahay sa Huntington upang manggulo, dapat mong malaman kung ano ang kahihinatnan. Habang nagsasalita siya, ang mga bodyguard na iyon ay naglabas ng kanilang mga kutsilyo. Nagkaroon kami ng kasunduan para sa kinabukasan, para labanan ko ang Vice President ng Martial Arts Association. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nagsasalita ng walang pakialam, kung ako ay masugatan dahil dito, at ang Vice-Presidente ng Martial Arts Association ay nakikipaglaban sa nasugatan na partido, tiyak na ang tagumpay na iyon ay magniningning ng maliwanag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 877, Pagpapakilala sa isang tao katahimikan. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo upang tingnan ang araw sa kalangitan. Nakatayo sa gitna, siya ang ilaw. Ang mga bodyguard na may hawak ng kutsilyo ay nakatayong naninigas sa pwesto, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Si Daryl Huntington ay parehong galit na galit. Ito ay, ginamit ang Martial Arts Association para apihin siya. Kinabukasan, sa Brighton Lake. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa tunggalian ng dalawa, at alam ito ng lahat sa lungsod. Ang dahilan kung bakit ang Martial Arts Association ay naglabas ng hamon sa publiko ay para lamang may salba ang kanilang reputasyon. Pagkatapos ng lahat, natukoy na ng mga malalakas sa mundo ng martial arts na ang pagkamatay ni Jasper Leopold ay hindi maihihiwalay kay Julius Reed. Hindi alintana kung sino ang aktwal na mamamatay tao, apurahang kailangan nila ng labanan upang mapanatili ang kanilang katayuan bilang ang nararapat na tradisyon ng martial arts. At para sa mga karaniwang tao, karamihan ay nakarinig lamang ng Martial Arts Association ngunit hindi nila personal na nasaksihan ang mga kakayahan nito. Marami pa nga ang naniniwala na ang samahan ng martial arts ay hindi gaanong pag-uusapan. Sila ay isang grupo lamang ng mga ordinaryong tao na may malaking lakas. Kailangang patunayan ng Martial Arts Association ang kanilang sarili. Para sa Martial Arts Association, ang pagpatay sa isang binata ay hindi isang bagay ng kaluwalhatian. Kahit na naipit na nila ang akusasyon ng pagpatay kay Jasper Leopold kay Julius Reed. Ngunit ang mga tao sa mundo ay walang pakialam sa mga detalyeng ito. Gusto lang nilang makita kung gaano talaga kalakas ang maalamat na Martial Arts Association. Tiyak na all out ang personal na pagbisita ni Charmy Kim sa kabisera at ang kanyang unang paglipat. Ibinibigay ang lahat, ipapakita niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan upang humanga ang mga karaniwang tao. Upang ipakita sa kanila kung bakit ang Martial Arts Association ang tunay na orthodoxy ng martial arts. Kung si Julius Reed ay talagang nasugatan, kung gayon para kay Charmy Kims ang pag-atake sa isang nasugatan na tao ay sa halip ay walang konsensya. Parehong pampubliko at pribado, hindi siya gagawa ng hakbang. Ganito rin ang linaw ni Daryl Huntington sa kanyang puso. Ang isang Grandmaster, ay may dignidad ng isang Grandmaster. Para sa malakas na hampasin ang mahina, ang sarili nito ay hindi na tama. Kung totoong nasugatan si Julius Reed sa Huntington Mansion ngayon, tiyak na hindi mag-aatake si Charmy Kims. Pagkatapos ng lahat ng build-up at set ng entablado, kung ang pangunahing karakter ay nabigong ipakita. Gaano disappoint ang mundo. Ipagpaliban man ang kompetisyon, sumangga na sana ang sigla at pag-asa ng mga tao. Kung gayon ang Martial Arts Association ay tiyak na magdidirekta ng kanilang galit sa Huntington family. Kayanin kaya ni Daryl Huntington. Hindi niya kaya. Kahit na si Daryl Huntington ay may espesyal na relasyon kay Jerry Anderson. Ngunit ang Martial Arts Association ay hindi isang lugar na pinasyahan ng isang boses. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa malalakas mula sa buong mundo. Pagdating sa dignidad ng asosasyon, hindi na kayanan ni Jerry Anderson ang pressure. Ang kapaspalad ay ang Huntington Mansion lamang. Isang pangungusap, nagulat si Daryl Huntington sa malamig na pawis. Mga kabataan, masyado silang mapusok. Kung bibigkasan niya lang ang pangungusap na ito pagkatapos niyang masugatan, tiyak na magpapanik siya. Ganap na naguguluhan.
Ito kaya ang taktika na binanggit ng kabilang partido kagabi, na gustong itaboy siya sa kanyang kamatayan. Tunay na kakilakilabot, gumawa ng paraan. Sigaw ni Daryl Huntington na may bakas ng pagiging saplade sa kanyang tono. Naisip niya ba talaga na hindi niya kayang isantabi ang pride niya? Nakaluhod na siya, anong silbi ng mukha noon? Anyway, kinabukasan, ganap na babangon ang pamilya Huntington. Whoosh! N0 S Omicron. Sa isang iglap, mabilis na nag-alis ng daan ang mga bodyguard. Ang kanilang takot ay hindi bababa sa Daryl Huntingtons. Kung sino man ang nanakit kay Julius Reed, ang mga tao mula sa Martial Arts Association ay malamang nagagawa ng direktang aksyon para lipulin sila. Salamat, ngumiti si Julius Reed, inayos ang damit at inakay ang lalaki at 4 na babae sa likuran niya. Nakataas ang ulo at malapad ang mga hakbang. Natapakan nila ang itim na carpet ng pamilya Huntington. Patungo sa Memorial Hall para sa Zahir Huntington, 100 metro ang layo. Sa magkabilang panig ng carpet, ang mga watawat ng Vermilion Bird ay pinalitan ng mga itim. Sa ilalim ng mga bandila, nakatayo ang mga bisitang nakasuot ng itim. Sa kanilang mga dibdib, bawat isa ay may suot na maliit na puting bulaklak. Si Julius Reed at ang kanyang mga kasama ay nakasuot din ng mga bulaklak. Ang maliwanag na pulang bulaklak sa ibabaw ng ulo ni Itay Huntington. Kapansin-pansin, pulang damit at pulang damit. Matapang na lumapit silang 6. Zahir Huntington. Lumakad si Julius Reed sa isang posisyong wala pang 3 metro mula sa salamin na kabaong at tiningnan ang katawan sa loob, na maingat na ginawa. Isang pahiwatig ng isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Reed. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, agad na lumapit si Beckett Carmichael dala ang wreath, inilagay ito malapit sa Memorial Hall. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Para magmukhang apo si Beckett Carmichael, sino ba talaga ang batang ito? May nagtanong sa mahinang boses. Beckett Carmichael, Bago ihayag ang koneksyon sa Martial Arts Association sa Huntington family, ang pamilyang Carmichael ay isang top-tier magnate. Ang pamagat ng 4 na dakilang pamilya, ay hindi isang walang laman na titulo. Isang karangalan na nakuha ni Beckett Carmichael ang kanyang sarili, unti-unti, sa pamamagitan ng Carmichael Group. Mukha, hindi ibinibigay ng iba. Gayunpaman, si Beckett Carmichael, na kilala sa kabisera para sa kanyang maalab na ugali, ay kumilos pa rin bilang isang empleyado. Tumatakbo sa paligid, gumagawa ng mga gawain. Nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na hindi tama. Ang taong ito ay dumating sa kabisera wala pang 1 linggo ang nakalipas at nakapatay na ng 3 tao. May nagunat ng kamay at mahinang nagsabi, Jennifer Lopez, Fernando Lee, Zahir Huntington. Ang pamilya Lopez, ang pamilya Lee, ang pamilyang Huntington. Lahat sila ay malaki, kagalang-galang na mga pamilya sa kabisera. At ngayon, sunod-sunod na ang pagkamatay ng kanilang mga tao. At lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Ibig sabihin, ginawa nilang kaaway ang binata na nauna sa kanila. Insenso, naglahad ng kamay si Julius Reed. Sa likod niya. Agad na naglabas ng insenso si Beckett Carmichael, sinindihan, at ipinasa sa kanya. Sa harap ng Memorial Hall, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pumapatay ng mga tao. Tapos darating para magdaos ng memorial. Hindi nabalitaan. At halos mabuga ng apoy ang mga mata ni Daryl Huntington. Pero kaya lang niyang pigilan. Pinaalalahanan niya ang sarili, 2 araw. 2 araw na lang. Pagkaraan ng 2 araw, mapapanood niya sa sarili niyang mga mata si Julius Reed na mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pero hindi niya talaga kayang lunukan ang hinaing na ito. Sa likod niya, tense din si Vance Huntington, nangangati na sumugod at maghayganti. Sarili niyang pag-asa, Noong una, pagkatapos tumanda si Daryl Huntington, ang pamilyang Huntington ay ipapasa kay Zahir Huntington. At bilang ama ni Zahir Huntington, natural na tatangkilikin niya ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Ngunit ngayon, si Waylon Huntington ang pumalit sa kanya. Ang malaking agwat ay isang bagay na hindi niya matanggap. Insenso, dahan-daang nasusunog. Isang tipak ng asol na usok ang umusbong, kumawala sa hangin.
Si Julius Reed ay nakatayo sa harap ng espiritu ni Zahir Huntington na may isang stick ng insenso sa kanyang kamay, tahimik at hindi nagsasalita. Walang bakas ng saya o kalungkutan sa mukha niya. Makalipas ang 5 minuto, naglakad siya patungo sa mesa ng insenso, at binaliktad ang insenso dito. May ipapakilala ako sa lahat, sabi niya. Lumingon si Julius Reed at itinuro si Itay Huntington na nakapula. Maaaring ang ilan ay nagtataka kung sino ang babaeng ito sa likod ko, at kung bakit dapat ko siyang ipakilala ng hiwalay. Dumilim ang kutis ni Daryl Huntington, na tila may nagbabadyang premonition. At ibinaling ng mga bisita ang kanilang atensyon kay Itay Huntington, sinisiyasat siyang mabuti. Ngunit hindi nila maalala, nakilala siya ng ilang tao ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Siya ay kapatid ni Zahir Huntington, si Itay Huntington. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay pinalayas mula sa tahanan ng pamilyang Huntington sa ilalim ng dahilan ng pagnanakaw ng isang mahalagang pamana ng pamilya. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay nagkagulo ang buong silid. At nang inig ang katawan ni Itay Huntington, hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Huwag kang umiyak, hintayin mo man lang na mamatay ang lolo mo para lumuha. Lumapit si Julius Reed, marahang pinunasan ang mga luha sa gilid ng mata ni Itay Huntington gamit ang kanyang kamay. Ang gayong magiliw na mga kilos ay nagpasigla sa talamak na haka-haka. Noon, pinatalsik ni Vance Huntington si Itay Huntington at ang kanyang ina mula sa tahanan upang pakasalan ang kanyang kasalukuyang asawa. Ang insidenteng ito ay alam ng lahat sa kabisera. Ngunit habang alam ng lahat na ang orihinal na asawa ni Waylon Huntington ay nagpakamatay, hindi nila alam kung nasaan ang anak na babae. Ngayon, nakahanap na ba siya ng lalaking papanig sa kanya? At ang mga pangyayaring naganap sa pamilya Huntington nitong mga nakaraang araw ay mas nakakaintriga. Lalo na ang pariralang iyon, maghintay man lang hanggang sa mamatay ang iyong lolo upang lumuha, ang hinihingi ng malalim na pagmumuni-muni. May mukha ka pa ring babalikan. Sumigaw si Vance Huntington, nagmumura ng malakas, katulad ng kawalang hiyaan ng iyong ina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 878, How well done, tatay, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi ka ba nagkakaroon ng mga bangungot? Lumapit si Itay Huntington, puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Hindi mo ba napapanaginipan ang mukha ni nanay? Pagkatapos mong makisama sa kama sa loob ng maraming taon, dahil lang sa isa akong anak, at binigyan ka ng babaeng iyon sa labas ng isang anak na lalaki, hindi ka na makapaghintay na walisin kami palabas ng bahay. Pero hindi man lang ipinikit ni nanay ang kanyang mga mata bago siya namatay. Wala man lang siyang disenteng kabaong. Naiwan lang siyang nakahandusay sa kalsada. Nasa lahat ang dugo, hindi mo ba nakikita? Nabulag ba ang iyong mga mata? Nabulag din ba ang iyong puso? Pagharap sa sarili niyang ama, mapait na ngumiti si Itay Huntington habang lumuluha. Sa loob ng maraming taon, pinagmumultuhan ako ng mukha ng aking ina. Hindi ito maglalaho. Tatay, wala ka ba talagang panghihinayang, anumang pagkakasala? Siya ang iyong asawang may asawa. Tumahimik ka. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Vance Huntington. Ito ang kahihiyan ng pamilya Huntington. Ito ay ang mantsa ng kanyang buhay. Ngunit ano ang maaaring gawin? Dapat bang ibigay sa isang babae ang grand family business? Imposible. Si Anson Huntington ay ipinanganak na may pambihirang bloodline na nagtataglay ng napakalaking lakas. Ngunit hindi siya maaaring mabuhay ng lagpas 30. Ano ang maaaring gawin ni Vance Huntington? Alinman sa isang ordinaryong buhay kasama ang kanyang asawa at si Itay Huntington. O maghanap ng ibang babae sa labas, magkaroon ng isang anak na lalaki, at pagkatapos ay manahin ang negosyo ng pamilya ng Huntington. Maging family head at buhayin ang clan. Walang sino man ang makakalaban sa tukso ng mga benepisyo. Sa ilalim ng mga pahiwatig ni Daryl Huntington, ginawa ni Vance Huntington ang pamamaraang ito, na pinalayas ang kanyang asawa at anak na babae sa bahay. Nanghihinayang, may pinagsisisihan siya, and on zero, nagsisi siya na hindi rin niya pinatay si Itay Huntington. Ngayon, halos sigurado na siya na ang pagkamatay ni Zahir Huntington ay ginawa ni Itay Huntington at ang mabangis na lalaking iyon sa labas, para sa paghihiganti. Kung hindi, bakit ang pamilyang Huntington, kadalasang napakaingat, ay tuluyang masiraan ng loob?
Gusto mo manahimik ako. Sa malamig na panunuya, hinamak ni Itay Huntington ang kanyang ama, Vance Huntington, hindi ka man lang lalaki. Mas mababa ka sa babae. Hanggang sa mamamatay na hininga, paulit-ulit na ipinapaalala sa akin ni nanay na nahihirapan ka. At ikaw naman, habang mainit pa ang katawan ng asawa mo, dinala mo sa bahay ang mag-ina ni Zahir Huntington. Naglakad siya papunta sa spirit tablet ni Zahir Huntington, tinitingnan ang katawan ng kanyang half-brother sa loob ng glass coffin. Tumawa siya ng malakas na sinabi, ang heavenly daw ay isang cycle, sino ang makakaligtas sa kapalaran? Noong minsan ay nagplano kang magkaroon ng isang anak na lalaki, at ngayon. Haha, naging malamig na bangkay na siya. Ikaw. Nanginginig sa galit si Vance Huntington, sabihin mo yan ulit. Patay na siya, at napaka-engrandi ng libing na ito. Dahan-daang nilibot ni Itay Huntington ang kabaong, libo-libo ang pumupunta para magluksa, itong kabaong, itong spirit hall, itong mga korona, at lahat ng taong ito na pumupuno sa looban. Sa puntong iyon, iniyuko niya ang kanyang ulo at umiyak ng mapait, noon, ang aking ina ay nakabalot ng banig at kinuha ninyong lahat. Bakit? Bakit? Ang patio ng pamilya Huntington ay tahimik bilang libingan. Kung gayon, hindi rin niya kailangan ng kabaong. Lumapit si Julius Reed, may ngiti sa kanyang mukha habang inilalagay niya ang isang daliri sa kabaong, marahil ay maaari kung bigyang kahulugan ito na ang pamilya Huntington, ay walang ganitong kaugalian. Bumaling siya kay Vance Huntington, ang iyong asawa ay hindi karapat-dapat sa isang kabaong, at ang anak na ito na dumating mamaya ay hindi rin karapat-dapat sa isa. Basag. Halos hindi na lumabas sa bibig niya ang mga salita. May mga bitek sa salamin na kabaong, kumakalat na parang sapot ng gagamba. Ito, bulletproof glass ito. Kahit natamaan mo ito ng kahon ng armas, hindi ito pumutok ng ganito. Bulalas ng isang tao. Ang pagpili ng kabaong ng pamilya Huntington ay natural na ang pinakamahusay. Ang ganitong uri ng kabaong ay karaniwan sa kanilang bilog. Bulletproof na salamin, hindi ka pani-pani walang matigas. Ligtas at aesthetically kasiya siya. Ginagawang maginhawa para sa mga bisita na tingnan ang umalis sa huling pagkakataon. Pero ngayon, itong kabaong Euro Broken Bar. Ito ay talagang pumutok. Tumigil ka. Galit na sumigaw si Daryl Huntington, ang mga patay ay nararapat na igalang. Julius Reed, kung maglakas loob kang ipagpatuloy ang kabastusan na ito, ipaglalaban kita hanggang kamatayan kahit nakabayaran pa ito ng buhay ko. How dare someone na sirain ang libing ng kanyang apo, kahit ang Martial Arts Council ay hindi siya kayang tanungin. Ang mga patay ay nararapat na igalang. Malamig na tumikim si Julius Reed, matamang nakatitig kay Daryl Huntington. Kung gayon, bakit hindi man lang nakakuha ng kabaong ang ina ni Itay Huntington? At ikaw, bakit mo iminungkahi kay Vance Huntington noon, na si Payne ang mag-inang ito palabas ng bahay? May tanong lang ako, noong namatay ang ina ni Itay Huntington, hindi pa ba siya bahagi ng pamilya Huntington mo, at bakit binalot siya ng banig at kinuha? Basag. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita. Marahas na sumabog ang kabaong na salamin. Nagkalat ang mga shards kung saan-saan. Nadistorbo na ang katawan ni Zahir Huntington, nabaluktot ang ulo sa isang tabi. Dahil naglakas loob kang gawing miserable ang kanilang buhay habang nabubuhay, hayaan si Zahir Huntington na wala ring kapayapaan sa kamatayan. Itinuro ni Julius Reed si Daryl Huntington, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Natulala na ang mga bisita. Gamit lang ang isang daliri, nabasag niya ang isang kabaong na salamin, Euro, anong klaseng lakas iyon? Ngayon, mas anabangan nila ang mapagpasyang labanan bukas. Maglakas loob ka Euro Broken Bar. Punong-puno ng mga ugat ang mga mata ni Daryl Huntington, pula sa galit. Nanginginig siya habang inaabot ang kamay, naramdaman ang pag-agos ng dugo at enerhiya sa kanyang dibdib. Meron na ako, malumanay na sabi ni Julius Reed sabay ngiti. Nakakamatay na katahimikan. Sa harap ng Spirit Hall, walang tunog ng ibon. Ang nakakakilabot na kapaligiran ay nagpaikli ng hininga ng lahat. Ang kanilang mga puso, walang tigil na tibok. Pare, noong pinaalis mo kami sa bahay noon, naisip mo ba na magkakaroon ng araw na tulad ngayon? Tuwang-tuwa si Itay Huntington. Ang galit at puot na itinago sa loob ng maraming taon ay pinakawalan na.
Anak na rebelde. Sampal. Nag-stretch out ang kamay ni Vance Huntington, naglanding ng marahas na sampal sa mukha ni Itay Huntington. Ikaw na puta, pinagnanasaan mo pa ang bangkay ng sarili mong kapatid. Galit na galit siya. Sa sampal na ito, ang aming mag-ama ay naputol, ang aming mga obligasyon at pagmamahal ay natunaw. Masayang ngumiti si Itay Huntington. Kahit na namula ang mukha niya sa sampal. Patutot. Sampal. Sumunod na naman ang isa pang sampal. Ang sampal na ito, ibabalik ko sa iyo, nang may interes. Nakangiting nagsalita si Itay Huntington, na nakatikip sa kanyang mukha. Maaari kang subukan. Mapait na nanunuya si Vance Huntington, na sana ay mapatay niya ang sarili niyang anak. Nang matapos siyang magsalita ay sumugod ang isang grupo ng mga bodyguard mula sa kanyang likuran. Pinalibutan nila si Itay Huntington. Kung gumawa ka ng hakbang, papatayin kita. Kumaibat ang labi niya, matalim ang titig niya na parang karayom. Nelson, mahinahong sumigaw si Julius Reed, simula ngayon, kung sino man ang maglalakas loob na hawakan si Itay Huntington, papatayin sila ng walang awa. Sige, humakbang si Nelson, malamig at walang kibo ang ekspresyon. Babae ka lang ba umaasa? Tumawa ng malakas si Vance Huntington. Julius Reed, sa tingin mo ba ay wala ang pamilya ko sa Huntington? Basag. Bago pa siya makatapos, pinutol ni Nelson ang isang banner ng Vermilion Bird sa kalahati. Pagkatapos, hinagis niya ito ng malakas. Crack crack crack. Sunod-sunod na tunog ng pag-snap ang walang humpay sa tainga. Sa magkabilang gilid ng kalsada, daan-daang banner ang naputol lahat sa kalagitnaan. Nilagyan nila ng alpombra ang lupa. Ang mga dulo ng hiwa ay malinis at maayos. Ito, natigilan ang karamihan. Ito ba ay gawa ng isang tao? Sampal. Sinampal ni Itay Huntington ang mukha ni Vance Huntington bilang ganti, bago mamatay ang ina, nanumpa ako. Talagang papaluhod kita sa harap ng kanyang spirit tablet, sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya. At umalis na may malaking hakbang. Dapat pamilyar ka sa punyal na ito. Pagkaalis niya, inilabas ni Julius Reed ang punyal ni Isabella Worm mula sa kanyang dibdib, ang mismong kasangkapan na minsang nakabalangkas kay Itay Huntington at sa kanyang ina ni Daryl Huntington. Klang! Inihagis niya ang punyal sa lupa. Sa loob ng 2 linggo, ako mismo ang darating para kunin ito. At kapag ginawa ko, isasama ko ang ulo ni Daryl Huntington. Pagkasabi nito, naglakad si Julius Reed palayo ng may mahabang hakbang. Bilang walang pakialam sa pagdating niya. Itong punyal. Marahas na nang inag ang puso ni Daryl Huntington. Ngunit nang dumating si Julius Reed at ang kanyang partido sa pintuan, ang korona na inilagay sa tabi ng kabaong ay nagsimulang kumurap na pula. Isang countdown. May bomba. Agad na nagkagulo ang mga bisita. Isang nakatime na paputok. Hindi. Na may dugong mga mata. Gustong sumugod ni Zahir Huntington para protektahan ang katawan ni Anson Huntington. Pare, tumakbo ka dali. Hinawakan siya ni Waylon Huntington at desperadong itinulak siya palayo sa kaligtasan. Natapos ang countdown. Natahimik ang lugar. Lahat ng mata ay nakatuon sa Reed. Mga pusong nakabitin sa lalamunan. Whoosh! Isang fur earwork ang umalangaw-ngaw. Sumasabog sa hangin. Isang napakaraming bituin ang kumikinang, na binabaybay ang 4 na malalaking karakter. Maligayang paglilibing. Ang Reed ay nagsimulang tumugtog ng musika. Ito ay maligaya, na may mga instrumento ng hangin at pagtambulan. Isang false alarm. Nanginginig ang mga paa ng lahat, nababalot ng malamig na pawis. Sa kabutihang palad, ito ay isang kalokohan lamang. At sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga may matitigas na nerbiyos. Boom! Ngunit bago pa sila makahinga, ang Memorial Hall ng Anson Huntington ay binaligtad ng sunog. Walang natira sa katawan. Sa labas, tinakpan ni Julius Reed ang tenga ni Kella Radcliffe. Tumatawa habang nakatingin kay Beckett Carmichael, hulaan mo kung gaano kahusay ang ginawa nito. PS, 7,000 words, kumpleto na ang update. May mga nagtatanong sa akin kung bakit 4 lang ang update noon, pero ngayon 5 na. 5 updates, mula alas 7 ng umaga ako nagsusulat hanggang alas 12. Ang 7 update ay nangangailangan ng higit sa 8 oras na nakaupo sa harap ng computer, patuloy na nagtatype.
Sa 24 na oras na bawas sa trabaho at oras ng pagtulog, wala na akong 8 oras na natitira. I'm trying my best to update, doing my best para hindi pabayaan yung mga sumusuporta at nakakaintindi sakin. Batiin ang lahat ng isang maligayang katapusan ng linggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 899, ang poisoner ang kabisera, ang mansyon ng pamilya Leocadia. Mula sa malayo, maliwanag ang mga ilaw sa loob ng mansyon. Isang pagdiriwang at maayos na kapaligiran ang namayani. Maya't maya'y maririnig mula sa loob ang mga tawanan at masasayang boses. Dahil si Old Master Leocadia ay nagkasakit noon, ang patuloy na pag-aaway sa loob ay sinalanta ang pamilya, at ang tahanan ng Leocadia ay napuno ng amoy ng pulbura. Ngayon, ganap na gumaling si Evangeline Leocadia. Ang kanyang kalusugan ay naibalik sa kanyang orihinal na estado. Ang kapangyarihan din, ay muling bumalik sa kanyang mga kamay. Mga miyembro ng pamilyang Leocadia, hindi alintana kung sino sila at kung nagkikimkom sila ng ligaw na ambisyon o hindi. Kinailangan ng lahat na itali ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at kumilos. Si Evangeline Leocadia ay isang walang awa na tao, at hindi siya nag-atubili na gumawa ng mabagsik na aksyon kahit laban sa kanyang sariling mga anak. Sa sandaling ito, sinamahan ni Sofia Leocadia, si Evangeline Leocadia, nakasuot ng asol na Junction suit, ay nakatayo sa pasukan ng Leocadia Family Banquet Hall. Ang banquet hall ay kadalasang ginagamit para sa paglilibang ng mga panauhin. Ngunit ngayon, ito ay upang mag-host ng piging ng pamilya Leocadia. Hindi tulad ng ibang mga pamilya, ang Leocadias ay isang malalim na nakabaon na lokal na powerhouse. Nagugat ang pamilya sa kabisera daan-daang taon na ang nakalilipas. Yumabong at yumayabong. Sa pagbibilang ng mga collateral branch, may daan-daang tao ang nakatira sa loob ng mansyon ng pamilya Leocadia. And on zero, at iyon ay nasa loob lamang ng 3 henerasyon. Higit pa sa 4 henerasyon, matagal na silang umalis upang magtatag ng kanilang sariling mga sangay. Si Evangeline Leocadia ay nakatayo sa pasukan ng banquet hall, tinitingnan ang mga miyembro ng pamilya sa loob na nagtatawanan at nag-uusap, at nagsalita, "Sofia, ang buhay ni Lolo ay iniligtas mo." Matapos magising, ikinwento ng mga miyembro ng pamilya Leocadia ang lahat ng nangyari sa panahon ng kanyang pagkawala ng malay. Nang marinig niya na siya ay nalasan at nakoma. Bakas sa mukha ni Evangeline Leocadia ang pait. Mabuti na lang at patuloy na nagsisikap ang kanyang apo at sa huli ay nagising siya. Kinabukasan, agad na pinagtibay ni Evangeline Leocadia ang sentral na posisyon ni Sofia Leocadia sa loob ng pamilya. Sa kanyang kamakailang paggaling, gumawa siya ng isang dokumento na katulad ng isang testamento. Ang kanyang mataas na pagpapahalaga kay Sofia Leocadia ay hindi gaanong sinabi. "Lolo, mayroon kang magandang kapalaran na makikita sa proteksyon ng langit. Kung hindi dahil sa pagtitiyaga mo hanggang sa dumating si Julius Reed, malamang na nahulog sa ganap na kaguluhan ang pamilya Leocadia." Si Sofia Leocadia, na nakakuyong sa kamay ni Evangeline Leocadia, ay nagsabi na puno ng kaligayahan ang mukha, "Kahit ano pa, sa wakas ay nagising ka na. Ngayon ang aming pamilya ay namumuhay ng magkakasuwato, na mas mabuti kaysa sa anupaman." Ang kanyang katayuan na katulad ng isang munting prinsesa ay nagmula sa pagiging spoiled ni Evangeline Leocadia mula pagkabata. Kung hindi, sa napakaraming inapo sa pamilya Leocadia, bakit siya ang magiging paborito? Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay naging matatag sa loob ng mahigit 1 dekada. Noong panahong nakomato si Evangeline Leocadia, hindi mapakali at hindi mapakali si Sofia Leocadia. Sa kabutihang palad, lahat ng iyon ay nakaraan na ngayon. Kung hindi mo pinatawag si Julius Reed, "Lolo, sa ngayon ay natatakot ako na sana ay itinulak ka nila sa pagan ng cremation at ginawa kang abo," dagdag ni Sofia Leocadia. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Evangeline Leocadia at masuyong hinaplos ang ulo ng kanyang apo gamit ang kanyang kamay. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Palibhasa'y namumukod tangi sa pamilyang Leocadia upang maging clan leader sa loob ng mga dekada, nakaranas siya ng hindi mabilang na mga karanasang nagbabanta sa buhay. Ang kalupitan ng pag-aagawan para sa posisyon ng family head ay hindi gaanong malupit kaysa sa pakikibaka para sa trono.
Sa 8 magkakapatid na lalaki sa henerasyon ni Evangeline Leocadia, 6 ang hindi nabuhay ng lampas 30. Ang mga sanhi ng kamatayan ay pawang aksident. At si Evangeline Leocadia mismo ay nagkaroon ng ilang malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan. Gayunpaman, ang paniwala ng pagiging nalasan ng isang nakababatang kamag-anak ang ganoong kamatayan ay medyo nakalulungkot. Para sa isang taong kasing tangkad niya, mahirap tanggapin. Speaking of Julius Reed, isang kislap ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Evangeline Leocadia. Talagang matapang ang lalaking iyon. Pagkagising ay agad niyang nirepaso ang datos ng kanyang tagapagligtas. Nang makita niya ang bawat entry ng background niya, umikot ang mga mata ni Evangeline Leocadia sa gulat. Nabuhay ng ilang dekada, nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga mainit na ulo. Ngunit si Julius Reed ay ligaw. Admirably wild. Sa loob ng 7 araw ng pagpasok sa kabisera, napatay niya ang 3 tao. Ang 3 ay tagapagmana ng mga kilalang pamilya. Upang magdulot ng malaking kaguluhan sa Lee family funeral at sa kasal ng Lopez family at lumabas pa rin ng hindi nasaktan. Hindi siya maliit na prito. Napakalinaw ni Evangeline Leocadia tungkol sa uri ng mga tao ni Jennifer Lopez at ng Lee family. Sila ay kasing bangis ng mga tigre at lobo. Na pinilit silang lunukan ang mga ganitong hinaing. At ang balita mula kaninang umaga, mas hindi makapaniwala. Si Julius Reed, sa buong view ng lahat, ay gumamit ng mga pampasabog para ibagsak ang spirit hall ni Zahir Huntington. Pinangunahan ang inabando ng anak na babae ng nakalipas na mga taon, nagdulot siya ng kaguluhan sa Huntington Mansion. Nag-iwan pa siya ng punyal, na ipinapahayag na dapat itong gamitin ni Daryl Huntington para magpakamatay. Sa huli, umalis siya ng hindi nasaktan. Ang pamilya Huntington ay hindi kasing simple ng nakikita. Kahit na walang suporta ng Martial Arts Association, hindi sila dapat maliitin. Huminga ng malalim si Evangeline Leocadia, paano mo siya nakilala? Mahirap isipin, ang kanyang apo na napaka-inosente at walang muwang, ay maaaring makakilala ng isang lalaking kasing dominante at mayabang na gaya ni Julius Reed. Isang lobo na may tupa, tiyak na hindi ganoon kadali. Natahimik sandali si Sofia Leocadia. Iyon ang kanyang munting sikreto, isang hindi niya maibabahagi kahit kanino. Kahit ang sarili niyang lolo ay hindi exception. Hindi ko masabi, at ayokong sabihin. Masayang tumingin si Sofia Leocadia sa kanyang lolo. Anyway, he cares a lot about me, that's all. Nang magsalita siya, unti-unting napuno ng kaligayahan ang mga mata niya. Upang manindigan para sa kanya sa ilalim ng panggigipit, upang mag-isa na pumunta sa pamilyang Leocadia upang iligtas ang lolo na pinakamamahal niya. Sapat na iyon, si Sofia Leocadia ay nakaramdam ng labis na pagkaantig at kaligayahan sa kanyang puso. Kahit si Kella Radcliffe lang ang gusto ng lalaking iyon. At walang puwang sa puso niya para sa ibang babae. Sayang, napabuntong hininga si Evangeline Leocadia. Nakatingin sa apo na nararanasan ang unang pagmulat sa pag-ibig, mapait ang mukha. Alam niyang may asawa na si Julius Reed, kung hindi ay personal niyang pagpapalain ang mag-asawa. Kung ibang tao, hindi magdadalawang isip si Evangeline Leocadia na pasanin ang kahihiyan at hiwalayan sina Julius Reed at Kella Radcliffe, para ayusin ang kasal para kay Sofia Leocadia. Pero ngayon, siya ba, mas malakas kaysa sa pamilyang Huntington? Sa suporta ng Martial Arts Association, hindi man lang iniwan ni Zahir Huntington ang isang buong bangkay. Paano ang kanyang pamilya Leocadia? Siyempre, hindi tutol si Evangeline Leocadia, at hindi rin niya sinubukang pigilan. Dahil malinaw na malinaw sa puso niya. Ang tulong ni Julius Reed ay hindi dahil pinagnanasaan niya ang kayamanan ng pamilya Leocadia, ngunit dahil kay Sofia Leocadia. Hindi ako makikialam sa iyong mga gawain, ngunit tandaan, kung gusto mo ang isang bagay, dapat kang lumaban para makuha ito, at ganoon din sa mga tao. Pagkasabi noon, hinawakan ni Evangeline Leocadia ang kamay ni Sofia Leocadia at naglakad pabalik sa banquet hall. May mga lead ang investigasyon na inutusan ko kanina. Tungkol ba ito sa pagkalason? Tanong ni Sofia Leocadia na nakatingala. Pumunta si Adele Leocadia sa lugar ni Natalia Leocadia bago pumunta sa sick room. Malamig na wika ni Evangeline Leocadia. Sa sandaling ito, napuno siya ng isang nakamamatay na aura.
Paano mo nalaman? Hindi ba nawala ang kapangyarihan ng pamilya Leocadia noong panahong iyon? Sumimangot si Sofia Leocadia. And besides, nahuli si Adele Leocadia. Kung hindi niya ginawa, bakit niya itataya ang buhay niya para bigyan ka ng antidote? Siya rin ay nag-alinlangan kay Natalia Leocadia, ngunit si Adele Leocadia ay nahuli na may dalang mga ninakaw at pinatay sa lugar. Ang bagay na ito, sa makatuwid, ay natapos na. Nag-install ako ng mga camera na pinapagana ng baterya sa mga lugar na hindi mo nakikita sa buong tahanan ng pamilya Leocadia. Kinuha ni Evangeline Leocadia ang ilang litrato mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Sofia Leocadia. Tingnan ang obra maestra ng panganay na anak ng pamilya Leocadia. Sa mga litrato, nag-uusap sina Adele Leocadia at Natalia Leocadia, at sa mesa, may mga bote ng gamot. Ilang litrato pa ang ibaba, ang bote ng gamot ay inilabas ni Natalia Leocadia sa drawer at saka inilagay sa mesa. Si Uncle talaga, hayop. Kinuha ni Evangeline Leocadia ang mga larawan, ang kanyang tinig. Ngayon, maglilinis ako ng bahay. Dahan-daang itinulak ang pinto. Isang matandang lalaki at isang batang babae, magkahawak kamay, ang pumasok sa banquet hall. Sa paligid ng hapagkainan, nagkaroon ng katahimikan. Lahat ng mata ay nasa lolo at apo. Nagkaroon sila ng premonition. Nang gabing iyon, may malaking mangyayari. Ladies and gentlemen. Lumakad si Evangeline Leocadia sa gitnang posisyon at dahan-daang umupo. Tiningnan niya ang halos 100 miyembro ng angkan na tumayo na sa kanyang harapan at sinabi sa malalim na boses, ang kapistahan ngayon ay upang ipagdiwang ang aking makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Pero bago tayo kumain, gusto kong pumunta sa harap ang taong naglason sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 900, ama at anak sa logro. Ang dating maligaya at maayos na banquet hall ay muling naging tensyonado. Ang mga salita ni Evangeline Leocadia ay nagdulot ng pagkalito sa mga miyembro ng pamilya Leocadia. Ang lason ay hindi si Adele Leocadia. At hindi ba si Adele Leocadia ay pinatay on the spot ni Natalia Leocadia? Sa oras ng insidente, naputol ang kapangyarihan ng pamilya Leocadia. Ang lahat ng pagsubaybay ay tumigil sa paggana. Kahit na may gustong mag-imbestiga, walang paraan para magsimula. Bukod dito, pagkatapos ng kanyang paggaling, kinuha muli ni Evangeline Leocadia ang kontrol. Ang dating gumaganap na family head na si Natalia Leocadia ay ganap na na-sideline. Hindi ba naayos ang usapin? Ngunit sa alam nila tungkol kay Old Master Leocadia, parang hindi pa ito tapos. Katahimikan. Tumayo ang lahat ng miyembro ng pamilya Leocadia, hindi umimik. Sa ganoong oras, walang nang-ahas na magsalita ng padalos-dalos. Umupo. Ang taong lamason sa akin, sinenyas ni Evangeline Leocadia, ay hindi na kailangang maupo. Whoosh! Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng pamilya Leocadia ay maayos na umupo sa kanilang mga upuan. Wala ni isang tao ang nanatiling nakatayo. Nagkatinginan sila, bakas sa mga mata nila ang pagkalito. May ebidensya na ba si Old Master Leocadia? Ngunit wala silang narinig na balita tungkol dito. Walang aamin. Iniskan ni Evangeline Leocadia ang kwarto at sa wakas, dama po ang tingin niya kay Natalia Leocadia. Ngayon, si Natalia Leocadia ay nakasuot ng itim na suit, nagliliwanag. Bago ito, pagkatapos mapurga, ang kanyang ekspresyon ay palaging nagtatampo at pagkabigo. Hindi kaya nakatagpo siya ng magandang kapalaran. Bibigyan ko siya ng huling pagkakataon, bahagyang kumunat ang noo ni Evangeline Leocadia, upang humakbang mag-isa, at hahayaan ko siyang umalis sa pamilya ng may dignidad. Kung hindi, nanliit ang kanyang mga mata, naniniwala akong alam ninyong lahat ang aking mga pamamaraan. Isang pakiramdam ng takot at pagkabalisa ay muling bumaba sa banquet hall. Alam na alam nila ang paraan ng paggawa ni Evangeline Leocadia. Iron-fisted, walang kompromiso. Kahit malamig ang dugo at walang awa. Siyempre, ang katayuan ng pamilya Leocadia ngayon ay hindi makakamit kung wala ang maingat na pagsisikap ni Old Master Leocadia. Gayunpaman, walang humakbang pasulong. Parang walang kinalaman sa pagkalason. Natalia Leocadia. Nilingan ni Evangeline Leocadia ang kanyang ulo, nakatingin sa kanyang panganay na anak, may sasabihin ka ba?
Sa sandaling matanggap niya ang balita, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigo, galit, at panghihinayang. Noon, kung inalis niya rin si Natalia Leocadia, marahil ay hindi mangyayari ang mga pangyayari ngayon. Pero hindi niya magawa. Si Evangeline Leocadia, bagaman itinuring niya ang kanyang sarili na cold-blooded, ay umamin na hindi niya talaga kayang pumatay ng isang miyembro ng pamilya nang walang dahilan. Sa lahat ng kanyang mga gawa, sinikap niyang maging walang kasalanan, kay Lurid. Sa ibaba ng siyam na bukal, upang harapin ang mga ninuno ng may dangal. Sa sandaling matapos siyang magsalita, daan-daang mata ang sabay-sabay na nakatutok kay Natalia Leocadia. Hinala ng lahat na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Natalia Leocadia. Pagkatapos ng lahat, ang taong nanindigan upang makakuha ng pinakamaraming mula sa biglaang pagkamatay ni Evangeline Leocadia ay si Natalia Leocadia. Maayos niyang mamanahin ang buong pamilya Leocadia. Ngunit pagkamatay ni Adele Leocadia, naging hindi sigurado ang lahat. Kung ito man ay isang pananahimik na pagpatay o isang spur-of-the-moment act. Sa anumang kaso, ang kapangyarihan ni Natalia Leocadia ay ganap na gumuho. Si Evangeline Leocadia ay hindi si Justin Lopez, tulad ni Natalia Leocadia ay hindi si Jennifer Lopez. Ang pag-agaw sa pamilya Leocadia ay hindi madaling gawain. Pare, ano ang ibig mong sabihin? Tumawag ang kanyang pangalan, walang panik si Natalia Leocadia. Maging ang isang confident na ngiti sa kanyang mukha. Sumando siya sa kanyang upuan, at buong kumpiyansa na nagsabi, ipinahihiwatig mo ba na ako ang lamason sa iyo? Nagkagulo ang kwarto. Ang ugali na ito, parang hindi niya kausap ang sarili niyang ama. Bago nagkasakit si Evangeline Leocadia, si Natalia Leocadia ay naging magalang at nangungutya. Ngunit ngayon, hindi kaya dahil alam niyang wala ng pag-asa ang kanyang pagbangon, napagpasyahan niyang walang habas na durugan ang lahat. Kuya, mas mabuting kausapin mo si Itay ng may paggalang. Tumayo si Daphne Leocadia, malungkot na nagsasalita. Noon pa man ay hindi niya sinasang ayunan ang ugali ni Natalia Leocadia, ngunit bilang paggalang sa kanyang nakatatandang kapatid, lagi niyang pinipigilan ang sarili. Gayunpaman, noong panahong si Old Master Leocadia ay may malubhang karamdaman, ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay ganap na sumiklab. Ang isa ay nag-iisip na monopolisahin ang negosyo ng pamilya, ang isa ay nakatuon sa pagliligtas sa buhay ng kanilang ama. Ang dalawang magkapatid ay lantaran at palihim na nag-aaway, at ang alitan ay lumaki pa sa mata ng publiko. Kung hindi dahil si Sofia Leocadia ang huling nagdala kay Julius Reed, malamang na si Daphne Leocadia ang mananagot. Ano, gusto mong umasa sa katayuan ng iyong anak para maging tagapagmana ng pamilya Leocadia? Ngumisi si Natalia Leocadia habang nakatingin kay Daphne Leocadia. Naiinip ka kasi. Tumahimik ka. Sumimangot ng malalim si Daphne Leocadia. Nandito pa rin si tatay, pero pinag-uusapan niyo ang mga ganyang bagay. Isinasantabi ang negosyo ng pamilya Leocadia. Tatay mo yan. Bilang panganay na anak, ang pagiging hindi tapat at walang galang, talagang ikinahihiya mo ang pangalang Leocadia. Siya ay lubusang tinuruan sa tradisyonal na mga halaga bilang isang bata, na may katapatan at anak na kabanalan na nakaukit sa kanyang puso. Sa katunayan, noong panahong iyon nang nagkasakit si Old Master Leocadia, posibleng malapit ng mamatay. Lahat ng miyembro ng pamilya ng Leocadia ay abala sa pagpanig at pakikipaglaban, sinusubukang agawin ang kontrol sa negosyo ng pamilya. Tanging sina Daphne Leocadia at Sofia Leocadia, mag-ama, ang tumatakbo, sinusubukang iligtas si Evangeline Leocadia. Sa kabutihang palad, ginantimpalaan ng langit ang kanilang mga pagsisikap, at ang pagsusumikap ni Daphne Leocadia at Sofia Leocadia ay hindi nawalan ng kabuluhan. Panganay na anak, dahan-daang tumayo si Natalia Leocadia. Malamig ang kanyang ekspresyon, maaari mong tanungin ang matandang bastard kung itinuring ba niya ako bilang panganay na anak. Napabuntong hininga ang mga miyembro ng pamilya Leocadia sa gulat. Matandang bastard, si Evangeline Leocadia ba ang tinutukoy niya? Kahit sa kabisera, kakaunti ang naglakas loob na tumawag sa kanya ng ganoon. Ayaw na ba ni Natalia Leocadia na mabuhay ngayon? N-on-0, si Omicron. Nang marinig ang mga salitang ito, naging malungkot ang mukha ni Evangeline Leocadia.
Hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ng panganay niyang anak na pinalaki niya sa loob ng ilang dekada. Tumahimik ka. Galit na umungal si Daphne Leocadia. Huwag mong igalang si ama. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang panganay na anak ng Leocadia family ay tatawagan ang kanyang sariling ama na isang matandang bastard, sa piging ng pamilya. Walang galang. Hindi tapat at hindi matapat. Hey! Bahagyang tumawa si Natalia Leocadia. Tinatamad na umunat na may kawalang interes. Alam ko, nag-install ka ng mga nakatagong kamera sa Leocadia House para makuha ang ebidensya ng pagkuha ko ng antidote. Lumingon siya, nakatingin kay Evangeline Leocadia na may interes. Ama, may hawak ka bang mga litrato? Nagpaplanong ihayag sa publiko ang aking mga krimen at pagkatapos ay magpanggap na mapagpatawad, iniligtas ang aking buhay. Si Natalia Leocadia ay nililigawan si kamatayan sa kanyang mga salita. Ito ay katumbas ng isang implicit na pag-amin ng pagkalason. Aminin mo, medyo nagulat din si Evangeline Leocadia. Siya ay palaging pinamamahalaan discreetly, paano nalaman ni Natalia Leocadia? At ang nakakapagtaka pa ay matapos malaman, hindi tumakas si Natalia Leocadia. Sa halip, nakasuot siya ng itim na terno, buong tapang na dumalo sa piging. Yung ngiti, ito ba ay kumpiyansa ng isang taong nag-estratehiya sa likod ng mga eksena? O ang mapait na desperasyon ng isang taong itinulak sa isang sulok? Narito ang mga litrato. Inipit ni Evangeline Leocadia ang isang stack ng mga litrato mula sa loob ng kanyang jacket at inihagis ito sa hapagkainan. Tama ka, sinisiyasat kita, at alam kong malinaw ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng pamilya, nakatingin sa mga litratong nakakalat sa mesa. Hindi nila akalain na ang isang maayos na piging ay mauuwi sa ganoong sitwasyon. Malapit na ba talagang magkabalikan ang mag-ama? Nilason ko siya. Tinuro ni Natalia Leocadia ang kanyang itim na suit. Alam mo ba kung bakit ganito ang suot ko? Dahil ngayon, naparito ako para paalisin ka. Nagkagulo ang kwarto. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang bolt mula sa asol. Nagulat sila sa mga kapamilya ng Leocadia kaya nag-alinlangan sila kung nagkamali sila ng narinig. O di kaya, naghahalusinate. Ambisyoso bilang isang lobo, tulad ng iyong ama noon. Walang pakialam na tumingin si Evangeline Leocadia kay Natalia Leocadia, mahinang nagsasalita.